Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng aming mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan, ay muli pong bumabati po sa inyo ng magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Saan man po kayo naroroon sa bawat lugar ninyo ay pakiusap at dalangin natin sa Panginoon. Lagi po kayong nasa maayos at mabuti pong kalagayan. Yan po, dumating na po tayo sa takdang oras ng ating pong sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang topic o paksa po na ating pong pag-aaralan, yun na nga po, yung mga nakaraang mga tanong tungkol po dito sa ano ba ang kahulugan ng walang hanggang apoy. Ito ba ay may hangganan o ito ba ay temporal? Kaya dito malalaman natin mamaya sa ating pong pag-aaral ngayon pong hapon. Kaya muli, nagpapasalamat po tayo sa ating Diyos, sa inyo po na patuloy pong nanonood at nakikinig sa ating programa. Ang amin lamang pong pakiusap, kung di pa po kayo nakaka-follow, nakaka-subscribe, paki-like and share, pakipindot na rin po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa ating programa. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa panonood ng ating programa ngayon pong hapon. Kaya bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral, nais muna nating dalhin idulog ito sa ating Panginoon sa pamagitan po ng panalangin ni kapatid na Jomer Nuwal. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat meron po kaming pagkakataong muli na mapag-aralan ng inyong mga banal na salita. Dalangin po namin, Ama, na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang sumabawat isa sa amin. Patawarin po kami kung muli kaming nasumpungan na nagkasala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ay aming dalangin. Amen. Okay po, total ay nariyan ka na rin lang sa aking kaliwa. Ayan. Sa amin pong mga viewers ngayong umaga, ay ngayong pong hapon, ay pakitutok na lamang po, pakishare na lamang po yung ating programa. Ngayon bago tayo dumako dyan, mga kababayan, ayan, ibigay po muna natin ang daan ng pagbati, yung kanilang mga ministry, sa kanilang mga sponsor, sa kanilang mga sumusubaybay sa kanilang mga programa. Kapatid na Jomer Nuwal. Sige po, ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Kung saan naman po kayo naroroon, nawa kayo po ay madatnan ng programang ito na nasa maayos na kalagayan at nasa maayos na kondisyon. Ayan. Binabati po natin ang atin pong mga kapatid sa lugar ng Mabuhay City, Seventh-day Adventist Church, gayon din po sa lugar ng Mabuhay 2000 sa District 2 ng Dasmariñas, sa buong church dyan. At sa Dasmariñas 1, ayan, binabati rin natin ang ating mga kabatiran dyan. At nais kong specific na banggitin din si Brother Gary Gloriani Escoses. Ayan, salamat po sa iyo kapatid sa pagbibigay tulong sa ministry po. At kay Brother Alexander Fabreyag, ayan, magandang hapon po sa inyo, sir. Ayan, salamat po sa tulong na inyo pong ibabahagi sa atin pong ministry na isinasagawa. At binabati rin po natin yung aking tita, si Tita Barcelon, si Sister Ninfa Barcelon. Ayan, si Tita Beng, magandang hapon po sa inyo. At gayon din si Brother Joel Barcelon, magandang hapon po. At yung akin pong kapatid na kasama ko po ngayon, si J. Mark Nual, ayan, magandang hapon sa iyo. At syempre binabati ko rin si Lovejoy Montalban, ayan, magandang hapon sa iyo. At gayon din yung aking tatay na
naghatid sa akin dito sa lugar na ito, si Brother Remir Nuwal. Ayan, ang aking napakagwapong tatay. Naksa. Ayan. At binabati ko rin si Mama na napakasipag. Iyo. Napakaganda rin. Napakaganda rin. Iyan. Ayan. So, ayan din, yung kapatid ko rin na bunso, yung pinaka-last is si John Michael Nuwal. At nais ko rin i-promote, mga minamahal ko mga kapatid, yung akin pong ministry. Ayan, sa YouTube channel, meron po ako dyan. I-search lamang po ninyo, Jomer T. Nuwal. Ayan, inyo pong masusumpungan dyan. Ang akin pong mga video na ang iba po dyan ay tumatalakay sa mga fundamental na aral ng Seventh-day Adventist. At meron din po dyan mga music covers ng ating pong mga kapatid. At syempre, meron din po tayo sa TikTok. I-search lamang po nyo sa TikTok is Truth Sower. Ayan, makikita po ninyo dyan. Nawa loobin ng Panginoon na sa susunod na pagkakataon ay makapagbalik tayo dahil matagal-tagal din tayong nahinto dyan sa TikTok. At dyan din sa Facebook page, meron din tayo Dakilang Pag-asa Ministry, kapatid na Camacho. Okay, thank you, kapatid Noel. Kapatid na Persky. Opo, patuloy po ang pagbati ng inyo pong maliliit na lingkod sa programang ito ng ayon sa kasulatan sa atin pong mga kaibigan at mga kapatid. At isa na nga riyan na atin pong binabati ang kapatid na Gospel Nos Militer Zob. Isa pong mapagpalang araw po sa inyo, sir, kung saan man kayong panig ngayon naroroon at abutan kayo ng pabalitang ito na nasa maayos na kalusugan at mataas na kondisyon ng inyong pong pananampalataya. Binabati rin po natin ang ating mentor, Rocky Tulog. Yan, na lagi pong abala sa patuloy na pagpapalakas ng pananampalataya ng ating pong mga kapatid sa nasasakupan ng Advent Biblical Ministry. Yan, sa ABM. Ganun din sa lahat po ng membro nito. Binabati rin natin ang kapatid na Russia Vista. Yan, isa po nating matalik na kaibigan. Bagamat ito ay isang Roman Catholic member, pero makikita natin na siya po ay napakabuti. At ang ating pakipagkaibigan ay talaga namang naroroon. Sa lahat ng membro ng Russia Vista, magkita-kita po tayo ulit mamayang gabi sapagkat mamaya ay meron na namang napipintong napakagandang usaping pangpananampalataya. Ganap na 8:00 sa paksang ang patutunayan natin na ang kumakain ng baboy ay masusunog. O susunugin ng ating Panginoon sa araw ng paghuhukom. Kaya ang tabayanan po ninyo, mamaya po yung 8:00 ng gabi. Binabati rin po natin ang kabuuan ng De Los Reyes family, ang Corsanes family, ang Marcaida family, ganun din ang Camacho family dyan sa bahagi ng Pangasinan, San Carlos. Binabati rin natin at sinashout out ang kapatid na Raymond Cada. Ayan, alam kong busy ka, pero alam kong ang isip mo ay nalanatili sa gawain. Amen. Kaya kapag kayo po ay naging free na uli, ay namimiss na po kayo namin. At syempre, ang tabayanan po ninyo ang kanya pong channel sa YouTube. Tanong at sagot sa Facebook page ay ganun din. Ang TikTok at ang Reels ng kapatid ay lagi po ninyong tangkilikin. At ang ating pong kapatid na ngayon ay nasa Bicol na, kapatid. Oo, at kasalukuyang patuloy na nagpapalakas sa biyaya ng Panginoon. Ang kapatid na Aldrin Ruetas. Ayan, patuloy po ninyo isama sa inyo pong mga panalangin. No? At binabati ko rin yung aming church na pinuntahan kahapon. Diyan po sa GMA Central Church. Ayan, at pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong kasiglahan sa pananampalataya. Gayon din sa lahat ng mai-invest na master guide sa darating na 25. Ang Diyos ang patuloy ninyong sundan sapagkat siya ang ating pinakapunong master guide. Pagpalain po kayong lahat
mga kapatid at mga kaibigan, back to you, kapatid na Lino. Okay, ministry mo, baka nalimutan mo. Oo nga. Huwag ninyo kaliligtaan, mga kapatid. Di ba makalimutan ko? Basta huwag ninyo kaliligtaan. I-type lamang ninyo sa YouTube, Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po dyan ang Back to the Truth Ministry. Yan po ay compilation o storage ng iba't iba nating mga ministering ginagampanan. At kalakip na po dyan yung bago nating inilusad na ministry, yung Pathfinder Medic Response Unit. Makakapanood na po kayo dyan kung paano maging isang mabuting Adventistang first aider. Yan, ha? At marami po kayong matututunan diyan. Ganon din, ay patuloy yung subaybayan ang tuwing hapon natin ng Sabat. Every Sabat po yan, tuwing alas 3 hanggang alas 5, 2 oras lang po yan. At makakapagtanong po kayo ng live sa ating gwapong-gwapong speaker. At napakakisig. Yan po yung tinatanaw namin dito na walking Bible. At walking encyclopedia, ang Brother Lino Suniga. Huwag niyo kaliligtaan, every Sabat po yan. Si Kristo ang katugunan. Amen. Thank you, kapatid na Camacho. Nauubo tuloy ako, kapatid na Camacho eh. Ganyan mag-promote. Sige po, maraming pong salamat po sa inyong pagbati. Balik natin ang papuri, pasasalamat sa Panginoon. Binabati po natin dyan sa parte ng mabuhay. Ayan. Ay. Mamaya po, meron po tayong BS dyan sa pamilya ni Maris. Ayan, dalangin po natin, Sister Maris Esquibusa Tangilon. Ayan. Yung mabuhay, yung kila Ikson? Hindi po, dito sa bahay pangarap. Bautista. Ayan. Sorry, dyan po. Okay. Sa pamilya po ni Kuya Alex Pabriag, magandang hapon po sa inyo. Kay Marlon Kahutay, sa panonood dyan from Rodriguez Rizal. Layo, thank you po sa inyong panonood. Dyan sa Pangasinan, Edigues Fernandez family, magandang hapon po sa inyo. Ganon din kay Den Nueva Enoch, dyan sa parte ng, saan ba siya? Ayan. Okay, nakita ko ba rito? O saan man po kayo? Ganoon si Wilma A.B. Malyari from Tagbilaran, Bohol. Ayan, magandang hapon po sa inyo pong panonood. Ayun. Yan. Sa pamilya po ni Brother Nap Prades, ganoon din sa pamilya po ni Norman Montibon sa buong distrito ni Pastor Art, binabati ko po kayo ng magandang hapon, maging ang Cell Care. Yan. Maraming salamat po. Yung ating tawid dagat na kapatid, binabati ko rin na patuloy na very supportive sa ating gawain, Leona Beltran. Yan. Napakagandang dalaga rito. Yan. Sa Montibon Clopas family, magandang hapon. Ilano family, magandang hapon. Okay, mamaya po uli. Babati po uli tayo mga shout out JL. Yun, nga John pala. Lloyd. Si JL nga pala, John Lloyd. Yan. Okay. Sige, ko yun lang nakita ko sa aking cellphone. Yan. Sa San Juan family, kamusta na po kayo, Nanay Adelaida? Sister Lisa San Juan, kamusta na po kayo? Ayan. Sige po, babati po ulit tayo. Ayan. San Juan City, De Nueva Enoch pala, San Juan City. Okay, thank you po. Thank you po. God bless po sa inyong panunod. Ngayon, dadako na po tayo sa atin pong pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid. Nakaraan po, ang ating pong tinalakay ay may kinalaman po ang bayan ng Diyos at ang 1,000 taon. Eliser Merino. Ano po? Ayan. Yung 1,000 taon ay 6 na beses binanggit sa aklat ng Apokalipsis 20. Nakita natin ang mga nakaraang pag-aaral po natin na bago po mangyari ang 1,000 taon ay kailangan humunang bumaba ang ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon. At ang tangi pong bubuhayin lamang dito ng ating Panginoon, lahat po ng mga nakay Kristo, mga sumunod, mga sumampalataya, bagamat sila'y inabot ng kamatayan, sila po ay bubuhayin mag-uli sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ang tawag po dyan ng Biblia sa Apokalipsis 20, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. At yun po ay kasabay noong mga buhay na banal ay sabay-sabay po silang sasalubong sa ating Panginoon sa ere, sa alapaap.
Saan po magpapasimula ang 1,000 taon? Magaganap po yung 1,000 taon doon po sa langit, hindi po dito sa lupa. Ngayon, ano naman ang kalagayan ng lupa sa panahon yan? Yan po ay sira, walang laman, walang tao, madilim. Yan, ang kalagayan ng lupa. Sino po ang naririto sa lupang ito? Nasira. Sabi sa atin ng Biblia, sa Apokalipsis 20, yan po ay, si Satanas po ay nakabilanggo ng mga pangyayari. Bakit po nakabilanggo ng mga pangyayari? Dahil nga po wala po siyang kasama. Dahil po ang mga bangkay hindi naman po inilibing, sang-ayon sa Jeremiah, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Hindi sila tataguyan, hindi sila dadamputin. Ngayon, anong ginagawa naman ng mga banal doon sa langit? Ito po'y panahon ng millennial judgment. Ipakikita ng Diyos sa mga anak ng Diyos, ano ang dahilan bakit hindi naligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos po ng 1,000 taon, muling bababa ang ating Panginoon kasama ng lahat ng mga banal. Doon po sa bundok ng Olibo. Doon po lalapag ang bagong Jerusalem. At dito po ngayon bubuhayin yung hindi niya binuhay sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ang tawag po dyan, ikalawang pagkabuhay na mag-uli. Lahat po ng hindi naligtas magmula sa panahon ng Henesis hanggang sa panahong kasalukuyan at sinaharap, lahat po yan ay babangon para sa isang labanan kung tawagin Armageddon. Ayan, paglalaban ng mabuti at ng masama. At dito naman dahil binuhay ng mag-uli, ang tawag po ng Biblia dyan, ikalawang pagkabuhay na mag-uli. At dito naman dati, si Satanas ay nakabilanggo ng mga pangyayari, ngayon naman siya'y pakakawalan. Bakit po? Meron na po siyang makakasama. Samantalang ito ay nagaganap sa aklat ng Apokalipsis 20, ang sabi ng talata ay kukubkubin nila yung kampamento. Samantalang kinukubkub po nila yung kampamento, dito naman yung paglapag ng apoy, yung pagsunog sa lahat. Ngayon, ito bang apoy na ito, kapatid na Nuwal, kapatid na Pernsky, yung pagsunog na po dito sa sanlibutan sa lahat ng mga hindi ligtas, ito ba ang kahulugan nitong walang hanggang apoy? Ito ba'y literal? May katapusan ba ito? O ito ba ay merong walang hanggan dahil binanggit walang hanggang apoy? Sige po, bigay ko po sa kapatid na Noel, kapatid na Pernsky. Ang Biblia ay mayroong natatanging paglalahad. Hindi lahat ng ating iniisip ay napapasunod ang Biblia. Sa pag-aaral natin ngayon, ano man ang kahulugang nasa ating isip, isang tabi muna natin. Ang kailangan natin, kunin ano yung kahulugang ibinibigay mismo ng Biblia sa natatanging pag-aaral natin tungkol doon sa mga terminong walang hanggan, eternal, magpakailanman. Ano? Yan. Sapagkat yan ang isa sa mga uniqueness ng atin pong Biblia. Mayroon siyang sariling paglalapat ng mga kahulugan kahit na para sa atin, ang kahulugan ay iba. Ano? Halimbawa, ito na nga pinag-usapan natin, yung salitang walang hanggan. Sa ating mga typical na isipan, pag sinabing walang hanggan, kapatid na Nuwal, kapatid na Lino, walang katapusan. Sa typical nating isipan, kung pumunta naman kayo sa mga diksyonaryo, ganun din ang sasabihin sa atin. Walang katapusan. Hindi natatapos. Talagang walang hanggan. Pero sa Biblia, hindi po lahat ng walang hanggan ay tumutukoy sa walang katapusan. Yun ang kaibahan. Mayroong dalawa na kahulugan, binabanggit ang Biblia tungkol sa walang hanggan. Yung isa, walang hanggan, walang katapusan. Halimbawa, walang hanggang buhay. Ayun, wala talagang katapusan yon. Tama po. Yung bumabanggit din ang Biblia ng mga salitang walang hanggan, pero mayroong katapusan. Magbibigay ako ng isang halimbawa bago ko ibabalik sa ating anchorman. Dito ho sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, talata 6. Tignan ho ninyo ang bagay na ito. Yan.
At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan Yan. upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Meron daw mabuting balita Walang. sa good news, sa God's word, yan ay good news. Yung mabuting balita. Mayroong mabuting balita na walang hanggan. Eternal, everlasting gospel kung tawagin. O everlasting good news. Yan, no? So dito, itong everlasting gospel, alam naman natin ang nilalaman nito. Ang ipangaral si Kristo at sampalatayanan, ang sumampalataya, maliligtas. Amen. Di ba yun ang everlasting good news? Ngayon, sabi rito, itong everlasting good news, ibabalita sa nananahan sa lupa, sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Ngayon, tignan ninyo yung sequence ng talata. Kung ang pabalitang ito Walang hanggan. ay hindi na matatapos, papaano na ngayon kung sunugin na ang lahat ng tao sa lupa at ang mga banal ay nasa langit na? Yeah. Hindi na ngayon matutupad yung nasa Webster, yung nasa isip nating tipikal na walang katapusan. Yeah. Very good. Magkakaroon na ngayon ito ng katapusan. Yes. Kasi wala nang aaralan sa lupang ito. Yan. Sabi nga ni Jeremias, naritoan niya ang lupa, walang tao eh. Sira. Para silang sira, para silang dumi sa ibabaw. Wala na. Hihinto na ngayon yung pabalita na etong good news, hihinto na ito. Kaya hindi po lahat ng salitang walang hanggan ay kumakahulugan, wala ng katapusan. Ang ibig lamang sabihin ng talatang ito, hanggat may taong aaralan sa lupa, hanggat may taong iiral pa sa lupa, aaralan ng pabalitang walang hanggan. Ayun, mga kaibigan, yun muna pansamantalang unang talata ang atin pong bibitawan. Yun. Thank you, kapatid na Camacho. Alam mo, habang nagsasalita ka, kapatid na Camacho, ito na yung larawan ng aking gustong sabihin eh. Oh, Pero nakakatuwa dahil parang nag-uusap yung ating isipan. Oo nga. Tama-tama yung una mong bahagi sa binanggit ngayong hapon. Siya nga naman, kapatid na Persky, kapatid na Noel, sa lahat to ng mga viewers natin, tapos na yung pangangaral. Kaya pagka wala na, ibig sabihin, pag narating na ang pabalitang ito sa lahat ng tao, tapos na ang pangangaral, kapatid na Persky. Kaya titigil yung walang hanggan. Katulad ng introduction nyo kanina, may mga iba't ibang kahulugan yan eh. Na merong katapusan, meron naman talagang walang hanggan. O ngayon, napakaganda. Meron akong isang bagay bago ko ibigay sa inyo, kapatid na Persky, kapatid na Nuwan. Alam niyo, baka mamaya tagtarin tayo ng tanong ni kapatid na Patrick, no? Alam niyo, masipag na magtanong yan ang ating kaibigan, kapatid na Persky. Nakakatuwa naman ito si kapatid na Patrick, kahit na medyo gipit ang kanyang kalagayan. Talagang nagsisikap na makapanood, makapakinig ng ating programa. Kaya lang, binabati ko nga pala yung kanyang katiwala. Birthday po ngayon ni Angelo eh. Yan. Uy, happy birthday. Yan. Ngayon, ganito kapatid na Persky, meron po silang ibang talata na ginagamit. Alam nyo, dito sila kumukuha at humuhugot. Ito yung madalas kong naririnig, kapatid na Persky, kapatid na Noah, lalo na pagka sa panahong nabubuhay yung kaibigan nating si Kaeli, ito yung talatang ginagamit niya. Dito marami ang humuhugot nito, kapatid na Persky, kapatid na Nual. Talagang nasa isipan nila, kapag sinabing walang hanggang apoy, talagang hindi namamatay yun, talagang walang katapusan yun. Ganito po yung kanilang hinuhugot na talata, kapatid na John Lloyd, kapatid na Leona. Dito sa Mateo 25, ang talata nito ay 41. Ganito ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Ayan, tingnan po. Lahat ito babanggitin natin kasi may kinalaman po sa ating paksa. Marami po kasing nalilito rito sa salitang walang hanggan eh. Akala ng iba, pag narinig salitang walang hanggan, talagang walang katapusan to. Sabi nga ni Bas Ganda, walang forever. Okay, malalaman natin meron din forever eh. Okay, ito po sabi. Kung magkagayon, 41 tama ba? Ayan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo
at sa kanyang mga anghel. O nakita nyo yung salita diyang pasa sa apoy na walang hanggan. Ngayon talaga bang itong walang hanggang apoy dito para sa diablo at sa mga anghel? Ang isa pang iniisip nila, bakit hindi mamamatay ang apoy dyan? Yung diablo sa anghel, di naman namamatay, mga espiritu yan kapag ang isipan natin pinairal sa ganitong uri ng kaisipan, ay talagang ganyan ang magiging isipan ng tao, kapatid na Persky. Tama. Pero kailangan isandal natin sa loob ng Biblia. Baka mamaya itanong nila, bakit mamamatay ba yung mga anghel? Mamamatay ba yung diablo? Ay, sana may tanong yan ng ating mga viewers kapatid na Persky, kapatid na Noah, dyan muna tayo. Sige, bro, Noah. Sige po. Ayan. Sige po. Alam po ninyo mga kapatid, kapag ka ang banal na kasulatan po ay nagbibigay sa atin ng pahayag na walang hanggan, minsan ito po ay ginagamit ng ating Panginoon bilang pantukoy sa panahon ng mga panahon. Minsan gagamitin ng banal na kasulatan o ng ating Panginoon mula sa Biblia ang salitang walang hanggan para ipakita sa atin yung kahabaan, kapatid na Lino, ng isang panahon. Gaya ng alam po nang nasa aklat po ng Mateo na binasa po ni kapatid na Lino kaganina sa aklat po ng Mateo Kapitulo 25 na ang sabi doon ay pamaroon kayo sa apoy na walang hanggan. So ginamit na naman yung salitang walang hanggan. Pakiwari ng iba ang walang hanggan dyan, gaya nga ng nabanggit ni kapatid na Camacho kanina sa kanya pong introduction, tulad ng binabanggit o yung typical na nasa kaisipan ng mga tao na which is walang talagang katapusan or never ending o yung oras baga hindi humihinto o hindi tumitigil. Pero mga kapatid, hindi po ba pwede nating isipin o paniwalaan natin o sandalan natin gaya ng sinabi ni kapatid na Lino kaganina na ang Biblia ay meron niyang sariling pakahulugan sa kanyang sarili na dapat nating paniwalaan. Meron niyang dalawang kapatid na Lino yan yung tinatawag na eisegesis, biblical interpretation na eisegesis at saka exegesis. Ang ibig sabihin ng eisegesis ay ito yung pagpapakahulugan sa Biblia sa sarili nating pananaw, sa sarili nating opinion o sa sarili nating kaisipan. Pag sinabi naman biblical interpretation na Bible exegesis, ito po ay pakahulugan na mula po sa banal na kasulatan. Ngayon, ano po ba yung kahulugan ng pumaroon kayo sa apoy na walang hanggan? Kung atin pong babalikan, buksan ko lamang po yung aking banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo Kapitulo 25, sa 40, ano bang talata yun, kapatid na Linsky? Yung binasa mo kanina. 41, 25, 41, na ang sabi, ayan, ulitin po natin ang pagkabasa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Kung titingnan po natin mga kapatid, tila baga napaka-imposible sapagkat sa ating kaisipan, ang mga anghel at ang diablo ay spiritual being. Paano nga namang sila ay masusunog sa apoy? Paano nga namang matatapos? Tila baga iisip o may isip natin o papasok sa ating kaisipan na, totoo nga, totoong walang hanggan ng impyerno kasi yung mga susunugin doon ay espiritu. Talagang posible na maisip nga naman natin. At lalo na kapatid na Lino, na posible na maisip natin na talagang hindi nitigil yung impyerno kung mali pa yung ating pakaunawa doon sa mga tao na kung sila ay mga espiritu lang din. Pero makikita natin mga kapatid na isa sa mga patunay na ang impyerno, ito po magbibigay lamang po ako ng isa at kung meron pang ibang reason sila Brother Camacho ay ipagkakatiwala ko na po sa kanila. Ayan. Meron po akong isang reason kung bakit ang impyerno ay merong katapusan. Ito po ang isa kong reason o isang pangangatwiran kung bakit ang impyerno ay hindi walang hanggan na sa pakahulugan ng tao. Una po, ito. Ang tao po na susunugin sa impyerno, meron po bang laman? Yes, of course. Meron silang
laman. So, ibig sabihin, yung mga tao na susunugin sa impyernong iyon ay merong laman at yung laman na yon ay matutupok. Itong sunod na tanong, syempre may follow-up yan. Kapatid, paano naman yung mga diablo? Paano naman yung mga anghel? Yung mga espiritong iyon, hindi naman sila, wala naman silang laman na tulad ng tao. Kung yung tao nga ay may laman, paano yung mga anghel? Wala naman silang laman. Yun nga po ang kagandahan dito mga kapatid. Ito yung apoy na tutupok sa anghel na espiritu at tutupok din sa apoy at tutupok din sa tao na may laman, natutupok sa kanila. Kaya mapapatunayan natin na ang mga susupukin ng apoy na ito ay talagang merong katapusan. At babanggitin nga natin isang talata, lapag nga po natin, Judas Kapitulo 1, ang talata po ay 7. Dito po natin makikita na may binanggit, na katulad din sa aklat ng Mateo, na walang hanggan din ang ginamit. Pero makikita po natin kung naging walang hanggan ba talaga. Ayan. Judas 1.7. Ayan, pakilapag po natin. 1.7 ng aklat po ng Judas. Ganito po ang sabi sa atin. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata sa parusang apoy na walang hanggan. So malinaw po mga kapatid, ginamit na naman yung salitang walang hanggan sa pagkakataong ito. Ngunit, kung ating papansinin mga kapatid, yung Sodoma at Gomora ba ay umaapoy pa rin hanggang sa panahon natin ngayon? Yes, syempre, hindi. Hindi na po umaapoy ang Sodoma at Gomora sa panahon natin ngayon. So, mapapatunayan po natin mga minamahal na mga kapatid na mayroong ginamit na salitang walang hanggan sa Biblia, pero ito ay tumukoy lamang sa pangmatagalang panahon, sa pangmahabang panahon. Diyan muna ako pansamantala, kapatid na Leo. Oo, at doon sa Kapitulo 25, 41, napakalinaw mga kapatid, Hindi na natin pwede sabihin dito na yung mga liko kasama yung mga diablo hindi masusunog kasi kapag sinabi mo yung diablo tsaka yung mga anghel niya hindi masusunog, masisira ngayon ang Mateo 25:41. Ang linaw ng pagkakasabi, lapag ulit natin. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ay sino magsasabi? Di yung hahatol. Yun hong babalik. Ano po sabi? Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasa-apoy na walang hanggan na inihanda kanino? Sa diablo at sa kanyang mga anghel. Biruin mo sa kanila inihanda, sasama ka pa. Biruin mo, para sa kanila hindi na, para sa diablo sa kanyang mga anghel Tapos di ka paalis sa iglesia mo. Talagang gusto mong sumama. Diba? Kaya yung mga naniniwala na yung apoy na walang hanggan, wala ng katapusan, magunos dili kayo. No? Sapagkat may katapusan din po yan. Kung ang pag-uusapan ay patungkol doon sa mga susunuging literal, Brother Lino. Okay. Kaya doon sa binasa ni kapatid na Noel, sa Judas 1.7, pansinin niyo ulit, gusto kong bigyan ito ng diin. Yeah. Maganda kasi yung pagkakalapat ng kapatid na Noel Gayon din, ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito. Alam niyo po ba kung kailan nangyari kasaysayang ito? Panahon pa ito ng lumang tipan. Yes. Sabi rito, nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagkabuyo, sa pakikiapid, sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa, bilang example, na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan. Ano daw po yung example na yon, yung pinakalimbawa na yon, na ibinigay sa kanila para wag nating tularan?
yung sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan. Kung ang iisipin natin ditong kahulugan ng walang hanggan, hindi natatapos. Tanong, nasaan ngayon ang Sodoma at Gomorra? Yan. Nag-aapoy pa ba? Yan ang tanong dyan. Lumiliyab pa ba? Yan. Nandun pa ba yung parusang apoy? Yan. Binuin po ninyo mula lumang tipan. 2023 na tayo. Kung totoo yung iniisip na lahat na lang ng ibig sabihin ng wala hanggan, ang ibig sabihin wala ng katapusan, masisira kayo rito. Yeah. Kasi wala nang naglalagablab na apoy ngayon doon sa Sodoma at Gomorra. Ngayon, saan ngayon tumututok o kumakahulugan yung parusang apoy na wala hanggan? Tumutukoy lang po yan doon sa mga panahong habang sila ay pinarurusahan, hindi titigil yung apoy na walang hanggan hanggat mayroon pa siyang kinakain. Hanggat mayroon pang pinagliliyab. Pero sinusunog. Hanggat may sinusunog. Pero kapag natapos na yung kanyang kinakain o yung kanyang sinusunog, matatapos na rin ang kanyang pagliyab. Ayan, yan po ang ibig sabihin na gusto kong bigyan din ng dagdag na doon sa magandang latag ng kapatid na Noel, kapatid na... Okay, thank you, kapatid na Persky, kapatid na Noel. Yan ang tanong mo sa mga naniniwala na walang katapusan. Bagamat ang pagkabanggit ay walang hanggang apoy. Pero sundan ko uli kasi ang ganda nga naman Kasi mahalos magkahawig ang Mateo 25:41, papa sa apoy walang hanggan. Ang ginamit naman doon sa Sodoma ay walang hanggang apoy. Pero ang tanong mo dyan, kapatid na Persky, hanggang ngayon ba'y nagliliyab pa ang Sodoma at Gomorra? Ngayon, ang tanong pa natin yan, hindi ba naging abo rin sila? Naging abo rin. Pakinggan po ninyo sa 2 Pedro. Sa Kapitulo 2, talata nito ay 4. Ayan. 2 Peter, chapter 4. Simulan natin sa talatang 6. Dumiretso na tayo sa talatang 6. Tingnan ninyo nangyari sa Sodoma at Gomorra. Kasi sinabi sa Judas, walang hanggang apoy. Pero pagdating dito kay Pedro, naging abo na Pakinggan ninyo. Ayan, tingnan po ninyo, 2 Pedro, chapter 4, verse 6. 2. Kalong Pedro. Okay. Ayan. Apo. Kasi doon sa 4, kasi mga anghel na binulit sa panahon ng paghukom Okay, ayan. Di ba, tinan nyo. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra na pinapaging abo na maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. Nakita niyo pagkakadugtong pagkakawing ng dalawang aklat, kapatid na Persky, kapatid na Noel. Pinag-uusapan sa aklat ng Judas, papa sa apoy, walang hanggan ang Sodoma at Gomorra. Hindi pala nananatili nagliliyab. Bakit? Binanggit ni Pedro, naging abo. Nakita niyo, mga kaibigan, mga kapatid. Tama yung analysis. Hanggat meron pang nilalamon na bagay, ang apoy hindi titigil. Pero pagka ang bagay na susunugin sa kanya ay natapos na, titigil din ang apoy. Nakita nyo, mga kaibigan, mga kapatid. Madugtong ko, kapatid sige, na rin. kapatid. Naalala ko kasi yung naging pag-uusap namin nung Burn Again. Wow, ganda na. Bawi sa pandinig ko. Sige. Nung Burn Again. Sige. Abay, sabi niya, yun daw nangyari sa Sodoma at Gomorra, na yung parusang apoy na walang hanggan, hindi raw yung tumutukoy sa katawang lupa nila. Talaga lang, Kundi sa espiritong... Sige, malalaman pa uli natin espiritu na yan. Hindi raw kasi nung namatay daw sila, saka lang na-apply yung apoy na walang hanggan kasi nasa impyerno na sila. Ayun, yun ang kanilang depensa. Ang problema, nabasa ni Brother Lino, naging abo. Kung mga espiritu lang paano magiging abo yan? Yun lang. Di ba? Ang linaw At saka yung pagkakalatag ng talata, mga buhay ito na pinarusahan. Sinunog doon sa apoy na walang hanggan. Halimbawa pa, Hindi yan yung iniisip ninyong pag namatay isang tao, parang may Casper na maputi na umaangat. Yung maputi na yun, kapag masama, ilalaglag yung sa sinasabi niyong naglalagablab na apoy.
nakapagtatanong kayo kung nasaan, di rin ninyo alam. No? Yan. So, kaya, naalala ko na yun, Brother Lino, kaya ako naisingit. Dito, maiipit talaga eh. Tama. Lahat ng gustong ipagtanggol ang mali. Oh, Yeah. masasama talaga kayo doon sa apoy na wala hanggan na inihanda sa dyablo. At sana, pag hindi kayo tumigil Yeah. at hindi kayo umalis sa inyong pananampalataya, mga kaibigan, mga kapatid. Alam mo kasi kapatid na Persky, kapatid na Noel, Opo. isa rito kasi bumangong malaking paniniwala. Kapag nasa apoy na ng impyerno, lalangoy-langoy na, Oo, wala nang langoy-langoy. kamatayan. Pagka ganyan ang magiging larawan ng taong pupuksain ng Panginoon na ayaw sumunod, paano titingnan niya ng mga mahal sa buhay na ligtas? Hindi sila magiging masaya sa larawang yan. Isipin ninyo, halimbawa, practical mga kaibigan, mga kapatid, nasa langit po kayo, tapos yung inyong mga isa sa mahal nyo sa buhay, sinusunog sa apoy. Oo Tapos papa sa apoy, walang hanggan, walang kamatayan yung apoy. Sa tingin ba ninyo matutuwa kayo sa langit? Hindi masaya ang lahat. Hindi. Hindi. Di ba, analyze nyo mga kaibigan, mga kapatid, di ba? Ngayon, ito, kapatid na Persky, kapatid na Nuwan. Total, nakita na natin yung walang hanggang apoy, may katapusan eh. Punta tayo doon sa salitang magpakailanman. Yeah. Naalala ko tuloy si Mel Chanco eh. Chanco. Magpakailanman eh. No? Tapos natatapos. Yun. Yun yung salitang magpakailanman. Baka isipin na naman nyo rito, wala na naman itong katapusan. Mga kaibigan, mga kapatid. O tingnan nyo, halimbawa uli. Tingnan nyo si Haring David. Si Haring David pinili ng ating Panginoon para maging hari. Maghahari siya, ang termino, magpakailanman. Pero yung salita magpakailanman, hangganan din eh. Oo nga. Bakit? Naglingkod si David sa Jerusalem ng 33 years. O sa Hebron, 33 years. Hanggang sa 7 years dito sa Hebron. Sa Jerusalem, 33 taon. Kaya 40 years. Namatay si David. Kaya ang paghahari niya, bagamat magpakailanman, may hangganan din. Tama. Pakinggan ninyo. Unang kronika, sa Kapitulo 28, ang talata nito'y 4. Yeah. Tingnan po ninyo. Ayan. Ganito pagkakabanggit sa atin. Ayan. May po, ginamit po rito magpakailanman, pero tigil din eh. Oo. Okay, yan. Gayon ma, ipakibaba nyo ng kaunti. Yan, medyo sagad sa ere. Masyado malaki. Sige, yan, okay na yan. Gayon ma, pinili ako ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Si David po yan, pag tinignan niyo yung verse 1. Sa buong sambayan ng aking ama upang maging hari sa Israel, magpakailanman. Sapagkat kanyang pinili ang Huda upang maging pangulo at ang sambahayan ng Huda at ang sambahayan ng aking ama sa gitna ng mga anak ng aking ama ay kinaluguran niya ako upang gawin akong hari sa kanyang bayang Israel o buong Israel. Maghahari magpakailanman. Pero sa katunayan, naghari lamang si David ng 40 years. Pakinggan nyo, Kapitulo 29. Yan, tinan natin sa talatang 26 patuloy. Ayan. Tinan nyo, 40 years lang eh. Tigil na eh. Sa 29 ng unang kronika. Ayan. Tingnan natin sa 26 patuloy. Bago ko ibigay dito sa dalawang gwapo. Kronika, chapter 29. 26, baba. Si David nga anak ni Isay, ay naghari sa buong Israel. Tuloy po ninyo. Ang panahon na kanyang pinaghari sa Israel, 40 taon, 7 taon naghari siya sa Hebron, at 33 taon naghari siya sa Jerusalem. Ay nakita po ninyo, 40 years lang, pero ang termino ay magpakailanman. Tigil din kapatid na Persky, kapatid na Nuwan. Bagamat ang ginamit, magpakailanman. Ang kanyang paghari, umabot lamang ng 40 years. Kami katapusan din, mga kaibigan, mga kapatid, di ba? Back to you, Brother Persky, Brother Nuwan. Sige, Brother Nuwan. Sige po. So, nakita po natin mga kapatid, Sorry. Nagugulat ka. So, nakita po natin mga kapatid, na maging pa lang si Haring David, na sinabi ng Biblia na maghahari, magpakailanman, may katapusan din. Natapos din yung kanyang paghahari. Ngayon, nais ko pong idagdag mga minamahal na mga kapatid, na sa pag-aaral na ito upang mas lalong luminaw, sa ating mga isipan yung atin pong pinag-aaralan. Nais ko pong idagdag itong pananaw na ito na nawa mag-instill sa ating mga puso't isipan.
kung talagang, mga kapatid, kung talagang ang apoy na kung ang apoy na ihahatol ng ating mahal na Panginoon sa mga masasama ay walang katapusan o talagang hindi titigil at sila ay magdudusa ng walang hanggan na sa pakiwari ng iba o sa isip ng iba timeless or hindi para bagang hindi umiiral yung oras kasi nagpapatuloy, kumbaga parang zero lang na parang infinity, no? Infinity, wala talagang katapusan as in, no? Kung ganon yung apoy na ihahatol ng ating Panginoon, paano pa siya magiging love? Paano pa siya magiging God is love? Correct, Diba ang oo. sabi ng Biblia, mga kapatid, 1 John 4:8, God is love. Hindi ba't ang gusto ng ating mahal na Panginoon ay wakasan ang kasalanan? Alam po ninyo, mga kapatid, unang-una pa lang sa banal na kasulatan, ang gusto talaga ng ating Panginoon ay walang kasalanan. Kaya nga nilikha ng Panginoon ang mundo ng perpekto. Ngayon, kung pinaniniwalaan natin na ang apoy na ihahatol ng ating Panginoon sa mga liko ay hindi natatapos, paano natin masasabi na ang kasalanan ay mawawakasan? Kung ang apoy na ihahatol ng Panginoon ay pang walang hanggan din, tulad ng buhay na walang hanggan sa mga banal, kasabay na umiiral ng kasalanan ang mga banal na naghahari. Paano yan, mga kapatid? Hindi na-accomplish, no? Hindi na-accomplish ng ating Panginoon yung kanyang misyon na wakasan yung kasalanan. Sapagkat unang-una pa lamang, yan na ang gustong wakasan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa sistema ng paghahandog, mga kapatid, sa ceremonial law ng ating mahal na Panginoon, sa paghahandog ng tupa, bakit niya gusto na ihandog yung tupa? Kasi para wakasan yung kasalanan. Kumbaga, kung titingnan nyo nga doon sa sanctuary ng ating mahal na Panginoon, kung titingnan po ninyo doon, naroon yung paghuhugas ng kamay, meron dong tubig. Kasi gusto talaga ng Panginoon yung kabanalan. Gusto ng Panginoon na maging malinis yung kanyang bayan. So, kung ipahihintulot ng Panginoon na ang apoy na kanyang ihahatol sa kanyang mga kaaway ay magpasawalang hanggan din, gaya ng nasa isip ng ating kaibayo sa mga pananampalataya, ano na lang ang mangyayari, mga minamahal na mga kapatid? Hindi ba't kasabay na umiiral din ng mga banalang kasalanan? Hindi ba't hindi maa-accomplish ng ating Panginoon ang kanyang misyon? Kaya mga kapatid, wag na po nating paniwalaan ang ganyang paniniwala na kung saan yakapin na natin yung paniniwala na kapag ka ang apoy ay inihatol na ng ating Panginoon sa mga liko, ang apoy na ito, mga kapatid, gaya nga ng nabanggit ni kapatid na Camacho, ang apoy na ito ay magiging walang hanggan lamang in that sense na hanggat may kinakain o hanggat may sinusupok. Pero pag natapos na yung pagsupok doon sa mga liko o sa dapat supukin ng ating Panginoon, ay matatapos na din at magkakaroon na din ng hangganan yung apoy. Diyan muna ako, kapatid na Camacho. Okay, thank you, kapatid na Noel. Brother Pensky? Oo, at ang isa pa riyan, mga kapatid, mga kaibigan, napag-aralan natin at nabanggit na rin sa panimula ng kapatid na Lino na kapag ang mga tao ay napangyari ng sunugin na ng apoy, pagkatapos ang mga banal ay mamanahin niya ang lupang ito. Isang katunayan yun, mga kapatid, mga kaibigan, na tumigil na ang paglalagablab ng apoy. Katulad halimbawa ng talatang ito, sa 2 Pedro, Kapitulo 3, talata 13, ang wika po'y ganito. Tingnan ho ninyo ang pagkakahanay ng talata pong ito. Yan. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Alin po ang binabanggit dito, mga kaibigan, mga kapatid? Ito rin pong lupang ito nagagawing bago. Yan. Kaya kapag ginawa na itong bago, titigil na po yung paglalagablab ng apoy. Na tiniterminohang apoy na walang hanggan.
Sa isa pang talata, sa Mateo 5, talatang 5. Diyan, mapala. Ang wika sa atin dito, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ayun, hindi mamamana ng isang matuwid ang lupa kung mayroong apoy na nagkalat pa riyan. Kung may naglalagablab pang apoy dyan. Kaya talaga yung apoy na wala hanggan, titigil din. Sapagkat matatapos yan kapag wala na siyang kinakain. O wala nang sinusunog. Parang ano lang po yan mga kapatid eh. Parang meron kang hawak na papel. Gatong. Pagkatapos yung papel na ito, sinindihan mo at inilapag mo, hindi titigil yung apoy na yun hanggat hindi mauubos yung kanyang kinakaing papel. Yun ang tineterminuhan, apoy na walang hanggan ng Biblia. Pero kapag naubos na yon, natatapos na rin. Kaya hindi po lahat ng salitang walang hanggan sa Biblia tumutukoy sa walang katapusan. Kung ilalapat yan sa taong makasalanan, magkakaroon din po ng katapusan niya kapag naubos ng kainin yung laman ng mga taong makasalanan, kapatid na Lino. Thank you, kapatid na Persky, kapatid na Noel. Kasi kapatid na Persky, sa lahat ng ating mga viewers, siya nga naman, God is love. Bakit kung yung kanyang mga nilalang, mahal niya yan eh. Pero dahil kumapit sa kasalanan, masusunog sa apoy. Kaya nga yung apoy na patitigilin ng Panginoon eh. Kasi mahal niya yan. Ayaw niya ng habang buhay na tinitignan niya at tinitignan ng mga ligtas ng kanilang mahal sa buhay sinusunog na hindi titigil ang apoy. Ay walang justice dyan. Para matigil yan, para umiral yung pagmamahal ng Diyos, ayaw niya nang makita eh. Kaya kailangang patigilin niya yung apoy. Tama. Nakita nyo mga kaibigan, mga kapatid. Sa larangan po ng ating pag-aaral ngayon po nga po, siguro nasubaybayan na po ninyo, yung mga terminong walang hanggang apoy, talagang sinasagot din mismo ng Biblia na talagang meron din pong hangganan, meron din pong katapusan. Pero tandaan niyo pagdating sa eternal life, na inaalok mismo ng Diyos, yan talaga walang katapusan po yan. Ngayon, isa pa ito, kapatid na Persky, kapatid na Noel, alang-alang sa ating mga viewers, ginamit din dito, walang hanggang apoy pa rin eh. Pakinggan nyo sa Kapitulo 17 ng Aklat ng Jeremiah, ang talata nito 27, ganito ang pagkakabanggit. Sister Leona, chapter 17 ng Jeremiah, lagay mo sa talatang 27. Ito yung kalagayan ng mga itaong to, transaction, araw ng Sabat eh. Nagalit si Jeremiah rito eh. Kaya sabi ni Jeremiah sa 27, ngunit, kung hindi ninyo didinggin ako upang ipangili ng araw ng Sabat, at wag mangagdala ng pasan at pumasok sa mga pinto ang bayan ng Jerusalem sa araw ng Sabat, kung magkagayoy, magsusulsul ako ng apoy sa mga pinto ang bayan niyaon, pupugnawin niyaon ng mga palasyo sa Jerusalem at hindi mapapatay. Nakita nyo mga kababayan? Ngayon, nagalit dito si Jeremiah kasi may kinalaman sa araw ng Sabat. Hindi sila huminto sa transaksyon. Sabi ni Jeremiah, pag hindi kayo tumigil yan, magsusulsul ako ng apoy. Naganap yan, nangyari. Pakinggan nyo sa ikalawang kronika, sa Kapitulo 36, simulan natin sa talatang 21. Tingnan natin, ikalawang kronika. Ayan, 36, tingnan natin. Simulan natin sa 19, patuloy, ganitong nakalagay. Nangyari po pero ginamitan ng walang hanggang apoy. Tingnan ninyo. Sinunog nila ang bahay ng Diyos at ibinagsak ang kuta ng Jerusalem at sinunog sa apoy ang lahat na bahay, hari niya at giniba ang lahat ng mainam na sisidlan niyaon. Tuloy natin hanggang sa talatang 21. Ayan. Sinunog din. Okay. At ang mga nakatanan sa tabak, dinala niya sa Babylonia. At ang mga naging alipin ng kanyang mga anak hanggang sa paghahari ng kaharian ng Persya, tuloy natin. Upang ganapin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias, hanggang sa ang lupain ay nagalak sa kanyang mga sabat, sapagkat habang giba ay kanyang ipinagdiwang ang sabat upang ganapin ang 70 taon. Ikinote ni sa kronika yung nangyari sa sinabi ni Jeremiah sa chapter 17. Ang tanong,
Nang sabihin ni Jeremiah, sinunog ang Jerusalem. Hanggang ngayon ba ang Jerusalem sinusunog? Uy, nakikipaglaban pa Ayun nga. na, yun ang Nakita niyo mga kababayan, kahit kaya ngayon tinanin niyo, ang Palestine sa Israel nagtatalo. Oo. Walang apoy na habang nagliliyab. Maliban kung pinasabog ng granada yan. Na nakita niyo mga kaibigan, mga kapatid, magsusulsul ako ng apoy na hindi mapapatay. Nangyari sa kronika, natupad. Pero tumigil din yung apoy. Until na walang apoy na nagliliyab. Malibang itong gera sa Palestine at Israel. Kapatid na Percy, kapatid na yun Luwan. nga nakikita ninyong apoy doon, nabunga ng pagsambulat eh. Makikita kinabukasan, wala na eh. Di ba? Thank you. Kaya wala talaga. Pagdating sa termino ng Biblia, pagdating doon sa mga pagpaparusa, sa mga banal, sapagkat ang Diyos ay maibiging Diyos, hindi siya masaya sa kamatayan, mga kapatid. Kaya once lang na ipagkakaloob yun ng ating Panginoon sa mga taong, palibasa kasi ang Diyos justice eh. Yeah. Talagang kahit na gusto niyang iligtas at talagang ayaw naman ng tao na maligtas. Yeah. Parang kayo gusto namin umalis na kayo sa pananampalataya niyo para maligtas kayo. Ayaw pa rin kayo. Di ba? Ang Diyos walang magagawa. Gusto niyo sumama sa Ihahatol ng Diyos yung tapat niyang paghatol. Ayun. Kaya kapag hinatulan yung tao makasalanan, pupugnawin sila ng terminong apoy na walang hanggan, matatapos din ho yun. Tsaka susugan ko lang kapatid. Sige Sige po. po, susugtan na Ano po. po, susugan ko lang tungkol doon sa pagiging justice ng atin pong mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 12. Ayan. 22, talata po ay 12 ng aklat po ng Apokalipsis. Sabi ng ating Panginoon, narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya nga kapatid na Lino, merong isang sikat na manunulat merong ayon doon, meron doon sa impyerno pag binabana ang apoy na mula sa langit, meron doon saglitan lang. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, gagantihan ng Panginoon yung mga tao ayon sa kanilang gawa. Meron din doon na talagang sobrang tagal na nasusunog doon sa impyerno at ang pinakamatagal na masusunog diyan sa impyerno ay walang iba kundi si Satanas. Kaya kung walang hanggan talaga yung impyerno, kung hindi yung tumitigil, parang unfair naman yun sa iba, kapatid na Lino. Kasi ito, tingnan nyo mga kapatid, paano magiging unfair sa iba? Halimbawa, ako matagal nang gumagawa ng kasalanan. Tapos si kapatid na Lino Bago lang. na gumawa ng kasalanan. Sabay kaming napunta sa impyerno. Oo. Sabay din kaming walang hanggan. Konti lang naman kasalanan niya. Lugi ako siya mas sa'yo. Lugi siya. Di ba kapatid na Lino? Papayag ka ba ng kapatid na Lino? Ay, di ako mapayag. Gusto ko buhay na walang hanggan. Magwewelga yun. Siyempre, kaya yun po mga kapatid, di ba? Masisira po yung aral na pagiging justice ng ating mahal na Panginoon. At saka, eto pa, sundan ko lang siya sabi mo. Sige po. Ang kasalanan ko, halimbawa, nangupit lang ako. Opo. Tapos ikaw, nangalon niya, pumatay, nagnakaw. Pareho lang degree ng ating Tapos pareho tayong walang katapusang susunugin. Unfair, it's unfair. Unfair. Oo. Kaya yun po mga kapatid, no? Kaya yung pagiging justice ng ating Panginoon, ang sabi dito, gagantihan ng Panginoon ayon sa ating mga gawa. Ibig sabihin, meron doon, saglitan lang. Kung gaano karami yung kasalanan na nagawa niya, ganoon yung ihahatol sa kanya. Kung gaano katindi yung kasalanan na nagawa niya, ganoon din syempre yung mararanasan niya. Kaya nga sabi ng Biblia, sa aklat pa lang ng Torah, no? Sa aklat pa lang ng Torah, sabi ng Panginoon, the vengeance is mine. Yeah. Ang kagantihan ay sa akin. Kaya sa huling panahon, bagaman hindi man magantihan ng lupang ito, di ba? Sa panahon natin ngayon, kapatid na Lino, maraming naghahanap ng hustisya, maraming tao ang humahanap ng hustisya. Pero sa kahuli-hulihang panahong ito, mga kapatid, mabibigyang sagot ng ating mahal na Panginoon ang hustisya para sa buong sangkatauhan. Thank you, Ayos. kapatid na Persky, kapatid na Noel.
talagang ang Panginoon, wawakasan niya yung kasalanan eh. Dahil ang kasalanan talaga ang naging ugat, naging resulta kung bakit ang tao nagkasala. Yeah. Kaya ang ating Panginoon na namatay sa krus ng Calvary, bunga din kasi ng kasalanan. Kaya yung pagmamahal ng ating Panginoon talagang walang hanggan eh. Di ba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon kahit kahit nagpaparusa siya, mahal pa rin niya eh. No, kaya ngayong apoy na yan na pagpaparusa sa masasama, titigil niyan eh. Ayaw din yung makita habang buhay nagliliyab eh. Tama po. Di ba? Okay, mga kaibigan, mga kapatid, ako mag-alas 5 na. Siguro matatapos tayo nito 5:30, no? Brother Pensky, no? Opo, Bibigyan tama natin pagkakataon. Nakikita ko marami ng mga tanong dito sa Sige, aking pagbigyan Facebook. na natin sila. Yan. Oo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kaya maliwanag po na yung walang hanggang apoy na ipaparusa sa atin sa mga taong napahiwalay, mga taong hindi sumampalataya, hindi sumunod sa ating Panginoon, yun po yung parusang walang hanggang apoy, meron din pong katapusan. Opo, mga kaibigan, mga kapatid, yung apoy din pong yun ang maglilinis para magkaroon ng bagong langit, bagong lupa. Saka po ang bagong Jerusalem dito po mananahan. Sana po mga kaibigan, mga kapatid, makasama tayo ng ating Panginoon una sa kanyang pagbabalik sa ikalawang pagkakataon. Walang maiiwan, walang mawawaglit. Kaya po ang ating pong panawagan ngayong hapon. Na makasama tayo ng ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon para hindi natin maranasan yung parusa na walang hanggang apoy sa mga hindi maliligtas. Okay po, papasok na po tayo sa mga tanong po ninyo upang kayo ay aming mapaglingkuran at sa tulong ng ating Panginoon ay masagot po natin ang inyong mga tanong. Ayan. Unang tanong kay Jim Chavez. Magandang hapon po sa inyo. Tanong ko lang, mag-aasawa pa ba tayo at magkakaanak sa langit kung sakaling tayo ay makararating doon? Yun, maganda yung tanong, kapatid na Pernsky, kapatid na Nuwal. Sige po. Meron din pong nagtanong sa ating Panginoon yan, na sa Matthew chapter 22 verse, sige po kahit hindi na po muna natin ilapag, sa Matthew 22 verse 25 patuloy na may nagtanong sa ating Panginoon na, Panginoon, sino yung magiging mapapang-asawa nung napang-asawa nito? Kasi yung babaeng balo, nakapang-asawa ng ganito, and then namatay na naman, nakapang-asawa na naman ulit, tapos namatay na naman ulit. Sa langit, sino yung mapapang-asawa niya doon? Mapapang-asawa niya ba ang lahat ng yun? Ito po yung tugon ng ating Panginoon. Ito po, pakilapag po. Sa verse 30, ayan, Matthew chapter 22 verse 30. Ito po yung sagot ng ating Panginoon tungkol sa katanungan iyan. Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Kaya mga kapatid, dito pa lang sa lupa, mag-asawa na tayo. Sa langit po ay wala ng pag-aasawa, mga kapatid. Yan ang malinaw na tala ng Biblia. Kaya dito pa lang po sa lupa, samantalahin na natin. Gamitin na natin yung panahon natin, na ayon pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Okay, sige po, thank you. Next question. Ayan. Chester, there. Ayan. Hello po sa inyong lahat, mga kapatid. Baka po pwede pakipaliwanag yung talatang unang Pedro 3:18 hanggang 22. May sulpot po kasi na nagsasabing purgatorio daw yan. Salamat po from Hakol po in Israel. Shout out po kay Idol Cap Camacho Fernando Baisa. Para sa iyo, kapatid na Baisa Camacho. Ayan. Lapag natin yung talata, unang Pedro 3:18. Yan. Hanggang ano yun? Hanggang 22. Yung ginamit ni, ni Chandu. Yeah. Espiritong nasa bilangguan. Yung espiritong nasa bilangguan. Tuloy natin yan. Binuhay, pinatay sa laman. Yan. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid. Upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa espiritong nasa bilangguan. Siguro nandun yung point, kapatid,
sa espiritong nasa bilangguan. Hanggang talatang ano yon? 22. 22. O, tuloy pa natin sa 22. Yan, 20. Na ng unang panahon ng mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong, nasa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa tubig sa pamamagitan ng apoy, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas. Sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. O, ito nga yung hinuhugot nilang talata kasi doon sa DC 9, mayroong mga espiritong nasa bilangguan. Pinangaralan. Oo, na pinangaralan, kaya daw yung purgatorio na nasa isip nila, no, yung purgatorio nasa isip nila, talagang parang, kumbaga, parang bautismo yun na doon nililinis sila. Ay, dyan yan, magkakawing-kawing po yan eh. Purgatorio dyan. Oo, pero mga kapatid, sa totoo naman sa ibang translation, ay purgatorio ito. Pero hindi ito yung purgatorio na nasa isipan po ng mga sulpot. Oo. Yan. Ito kasi mga kaibigan natin, kung mo nakakita ng katermino, no, purgatorio, no, hanapin ko lang kung saang version yan. Meron po kasing version yan eh. O, ginamit na sa akin minsan yan eh. Pero hindi yun nangangahulugan na yung purgatorio na doktrina nila. Kasi yung purgatorio tinutukoy dito, iba doon sa kanilang iniisip. Puntahan ko muna bago ko tuluyang hanapin yung ano na yun. Yung version na yun, ha? Puntahan ko muna yung kanilang version tungkol sa purgatorio na doktrina nila. Yan. Ganito ho ang ating mababasa dito sa kanilang aklat, no? Dito sa Liwanag at Buhay, mga aral Katoliko. Yan, batay sa banal na kasulatan, isinulat ni Obispo Cirilio R. Almario Jr. Sabi rito, gusto ko lang makita ninyo yung ano nila, no? Ang salitang purgatorio ay galing sa wikang Latin na purgatorium. Ayan, ito yung sinasabi ko. Talaga namang nasa translation siya ng Biblia rin. Ang purgatorio ay galing sa wikang Latin na purgatorium, lugar ng paglilinis. Ginamit ito ng simbahang Katolika upang ipahiwatig ang lugar na tinutukoy sa Biblia na siyang kinalalagan ng mga kaluluwa na may dapat pang pagbayaran o linisin sa kanilang kaluluwa. Yan. So dito lumalabas ang purgatorio, isa po itong lugar na kapag ang tao'y namatay na makasalanan, mapupunta ang tao sa purgatorio, tapos kapag napunta siya roon, pwede siyang mapunta ng langit. Lilinisin eh. Kasi lilinisin siya rito eh. Purga. Galing sa salitang purga, no, paglilinis. Yan. Kapag natapos siyang linisin dito sa purgatorio, ang kasunod daw po niyan, dadalhin siya doon sa langit. Sa pamamagitan ng anong paraan, maaalis siya rito. Adi sa pamamagitan ng mga induluhensya. Yeah. Di ba? Ng mga panalangin ng mga nabubuhay. Kaya kapag ikay namatay, tapos hindi alam nung kamag-anak mo, at mabuti kang tao na namatay ka na, walang mananalangin sa'yo. O kaya namatay ka na makasalanan, hindi alam ng pamilya mo, wala rin mananalangin sa'yo, kapatid na lino. Hindi ka ngayon malilinis, hindi ka maliligtas. O ngayon, eto pa ang sabi, sa katisismo na kinapapalamnan ng mga dasal at maikling kasaysayan na dapat pag-aralan ng taong Kristiyano. Ito po isang katisismo nila. No? Di Amisgueta Lewis, yan po ang tagapagsalin. No? Ito po yung katisismo na pinagpaalaman. Copyright po ito 1927 o 1927 sa pahina 24. Tanong, di yata ano ang purgatorio? Sagot, pagsasangagan. Kung baga sa ginto,
sa mga kaluluwa na mga Kristiyanong banal na nakapagsisiman at nakapagkumpisal man, datapwat hindi pa nakapag-awas dito sa lupa ng buong awas sa mga kasalanan. So para ka daw ditong sinasangag. Ano po? O, para kang sinasangag. Ngayon, ano pa ang sabi ng kanilang pari na nakatuklas ng katotohanan? Dito po sa aklat na siya ang inyong pakinggan, Aral na Katoliko, ni Demon Enrique, copyright 1935, sa pahina 73. Yan. Ang Katoliko ay isang puok, ang purgatorio ay isang puok na sangagan na kinalalagyan ng mga kaluluwa ng nangamatay sa mahal na iglesia ng Diyos. Datapot hindi nakapagbayad dito sa lupa ng buong pagbabayad. Ito rin binabanggit kanina, no? Sa tapat na karunungan ng Diyos, dahil sa makasalanang munti o dahil sa parusang may hanggan, hindi pa pinatawad. Ang dinadalita ng ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio ay ang hindi pagkakita sa Diyos at maraming sari-saring hirap at sakit. Wala silang magagawa sa sarili nila upang makaalis sa kanilang kapamakan. Ngunit tayong mga nabubuhay pa dito sa lupa ang makakatulong at makakapagbayad ng kanilang mga utang sa Diyos. Tayo ay makakatulong sa kanila sa paraan ng mga panalangin at mga indulhensyang ipinagtataguyod sa kanila ng mga paglilimos at ibang gawain, kabanalan, lalong-lalo na sa paraan ng sakripisyo ng Santa Misa. Ang mga kaluluwa ng mga ay magluluwat sa purgatorio hanggang sa masangag at maging malinis. Tignan nyo, sinasangag pala sila roon. O, pinahihirapan pala sa roon. Ano pinagkaiba nito sa impyerno? Di ba ito sa impyerno, sinasangag din sila? Itong purgatorio, lugar din ng sangagan. O, walang pinagkaiba. O, siguro nakikita kong pagkakaiba rito, pag napunta ka sa purgatorio, ayon sa turo nila, pwede kang maglagay. Oh, may under the table. Sabi makakatulong sa paraan ng panalangin ng mga indulhensyang ipinatutungkol sa kanila ng mga paglilimos. At ng ibang gawain kabanalan. Di ba indulhensya lang, pera na naman yan. Kaya nga sabi ni Mr. Soriano nung araw ano yan, may bayad ang binyag, may bayad ang lahat may bayad, pati pag namatay na, may bayad pwede ka palang mag-under the table dito para yung namatay mong maligtas. Kaya lang wala sa Biblia nun, mga kapatid. Alin mang aral, mga kapatid, na wala sa Biblia, ay hindi natin dapat paniwalaan. Kaya yung pong paniniwala doon, sa salitang purgatorio, hindi po totoo yun. Sabi ho ng US Catholic, isinulat noong March 1981, babalik ko kay Patrick Nalino na. Sabi rito, the Church has relied on tradition to support a middle ground between heaven and hell. Ano ba yung between heaven and hell? Di ba purgatorio yun? Tagatagologin natin. Nananalig ang iglesia sa tradisyon upang patunayan na may dakong umiiral sa pagitan ng langit at ng impyerno. Salig lang pala sa tradisyon yon. Hindi salig sa Biblia. Yun lang. Mga kapatid, saan ba kayo dapat maniwala? Sa Biblia o doon sa pananampalatayang isinalig lang sa tradisyon nila? Kaya wala ang katotohanan yan. Kaya nga wala sa Biblia yung aral nila Unang-una, yung kaluluwang sasangagin. Sa Biblia, ang kaluluwa mismong tao kung totoo yan, pag hinukay mo yung kanyang libingan, di dapat wala doon yung bangkay. Wala doon yung kanyang buto. Dapat sinasangag na sa purgatorio. Tama. Hindi naman ganun nangyayari. Kaya wala sa katotohanan po yun. Based on Roman Catholic tradition lamang po, kapatid. Okay, thank you, kapatid na Persky. Naririnig yung sangag, no? Ay, pag nagsasangagan ng kanin, merong bawang at sibuyas. Tatalon-talon. Sige mo, iwan natin yan. Okay, Patrick Gonzales ba? Talaga naman. Biblical po ba ang mga pre-Adamic race at Lucifer flood? Or kalokohan lamang na ang mga verses na batayan nila, Genesis 1, 1 and 2,
Awit 136:6, Isaiah 14:12, Ezekiel 28, Jeremiah 4. Aba, kapatid na Pernsky. Oo, kasi nung ginagawa nila yung doktrina niya na pre-Adamic race, siguro nagkulang sila sa pulutan. Hindi mo na iayos. Ano? Alam mo, yung paniniwala kasi ng mga tao, marami kasi umi-interpret sa tao para magkaroon sila ng doktrinang sarili. Para maiba lang, Brother Lino, kumbaga. Ano, madali lang mag-invento ng doktrina eh. Kung tayo lang, pwede rin mag-invento eh. Oo, kami, madali lang din mag-invento eh. Oo. Halimbawa, tingnan nyo, yung sinasabi lang Genesis 1 and 2. Oh. Naniniwala sila, napag muna natin yung kapatid, Genesis 1 and 2. Pre-Adamic. Oo. Uno muna. Uno dos yun. Chapter 1, 1 and 2. 1-1 muna, 1-1. Kasama ito sa mga sa mga inimbentong turo bago ko puntahan yung chapter 1, chapter 2. Yan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan. Pero ang tamang salin dyan, mga kapatid, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Yan. Kasi nasa proseso po yung mga langit dyan na plural. Ngayon, tuloy natin sa 2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. Yan. Sa pagitan daw ng verse 1 at verse 2. Yung verse 1 ay nagsasabing buo na ang ating daigdig. Yan. Buo na. Yan. Pagdating sa, at meron ding naniniwala dahil buo na ang daigdig sa time na yan, mayroon na diyang naunang nilikha, brother. Yun lang. May mga tao na ring nilikha yan. Ibig sabihin, bago pa si Adam, may tao na. May tao na. Yun lang. Oo, buo na yan. Kasi nga, at nilikha, balik mo nga sa verse 1. Talaga lang Tingnan nyo. Yan na kinatigan nila Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. O ang mga langit at ang lupa. Di kumpleto na daw. At meron ng nilikhang tao riyan. Pagdating sa verse 2, ano sabi? Ang lupa ay walang anyo't laman. Bakit naging ganon? Kasi ayon sa mga hontahan nila, diyan daw naganap ang digmaan ni Lucifer at ng Diyos. Talaga? Kaya nasira yung mundong ginawang una. Kaya nung nasira po yan, Nagawa uli. nang makita sa verse 2, yung lupa na yung walang laman, walang anyo, nasira Kaya gumawa ulit siya ng panibagong daigdig. At ginawa naman si Eva at si Adan. Narinig ko yan. Kaya si Adan tsaka si Eva, pangalawang tao na yan Ngayon, meron pang ganitong katuruan na lumabas sa pagitan ng chapter 1 at chapter 2. Yung unang Adan, nasa chapter 1. Nasa chapter 1 yun. Yung ikalawang Adan, nasa chapter 2. Kita nyo, ang dami nilang ginagawang Pero sa Korinto, mga kapatid, isa lang ang Adan Diba? Isa lang ang Adan na nagkasala. Chapter 15 ba yun? Apo, unang Korinto. Unang Korinto. Dali ha. 22. Sige, palapag Lagyan natin. muna tayo dyan. Tapos 45. Sige, palapag natin yung Adan na yan. 45. 15:45. Unang Korinto. 15:45. 15:45. Basta nandito si Brother Lino. Kita mo on the spot yan, Kaya kala nila, screen, Scripted. scripted. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam naging espiritong nagbibigay buhay. Alam naman natin yung huling Adam na binabanggit, si Jesus Christ Opo. At yung unang Adam na nilalang ng ating Panginoon, isa lang yun. Yan. Kaya nga sabi una hindi ikalawang taong Adam. Kaya yung mga doktrinang mga pinagkawing-kawing na mga palapalagay nila, wala sa Biblia nun, mga kapatid. Huwag kayong maniniwala dun sa mga pre-Adamic race. Tapos meron pang Adan na ang unang asawa ay si Lilith. Tapos pangalawang asawa si Laki. parang yan, opir yan Wala mga gano'n.
Wala magano kita nyo lang, titulo pa lang operian eh. Eh, doktrina, puro operada yan. ayan. Wala sa katotohanan yan. Kung may nanonood na operian ngayon, willing akong harapin kayo sa Yan na. isang maginoong pag-uusap. Ha? Yung ginagalit niya naman sa kumato. Yan na naman. Hinahinay lang kayo sa pagtatanong ninyo. Naku po, kayo mga operian. Kaya ito mga operian na ito eh. Akalain mo yung Pilipinas, sasabihin lang, ito daw yung land of opir. Hindi, idin. Oo. Dahil ang dami rin opir Akalain mo dito. kung ano-ano tayo pumapasok sa isipan ng mga ito. Kapag sinabing land of opir, hindi lang yung tumutukoy sa isang bansa. Iba naman China. Iba na China. Nasasakop lang tayo sa tinatawag na land of opir. Talaga naman, Itong Pilipinas, isa lang siya sa mga bansang nasasakupan ng land of opir. Kaya hindi ibig sabihin ng Pilipinas, land of opir. Nakukuha nyo ba mga kapatid? At yan ay terminong ginamit, yung land of opir na yon, nakahawig ng land of opir ng Biblia sa huli na nating panahon. Kaya nga may mga termino sa Biblia, di mo pwede angkinin eh. Para bang nakabasa ka ng malayong silangan, Pilipinas na agad. Malayong silangan sa Biblia, porque magkatunog eh. Malayong silangan eh. Hindi lahat po ng magkasing salita, iisa kahulugang tinutukoy, kapatid na Lino. Okay, thank you po. Next, maraming salamat, kapatid na Persky. Ayan. Next question. Alexander M. Pabriag Jr. Magandang hapon po sa inyong family. Tama bang sabihin na ang apoy ay paglilinis dito sa lupa ng mga masasama, preparation sa pagbaba ng bagong langit at lupa para sa mga banal? Ay opo. Ganun po ang sagot natin, kapatid na Persky. Yung apoy din na maglilinis. Opo, tama. Yun din ang apoy na preparation para pagbaba ng bagong Jerusalem. Opo. Bagong langit, bagong lupa. Thank you po, kapatid na Alexander Gestoni. Ayan, magandang hapon. Elisir Merino, magandang hapon po sa inyo. ito na. Paano naman kaya masusunog ang espiritu? Wala naman siyang laman. Naku, hagis mo na talata mo, Brother Lino. Ayan na yung tanong eh. Naku po, gandang tanong na yan. Oo. Alam nyo, ang gumawa ng anghel, sige, Kristo rin eh. Ngayon, alam din ni Kristo, paano niya susunugin to? Oo. Siya may gawa nito eh. Tama. Okay, pakinggan po ninyo. Yan. Kapitulo 28 ng Aklat ng Ezekiel. Isa po, hinagisan. Doon na po tayo sa talatang 18. Pero pag tinignan nyo ang kabuuan yan, pag di-describe po yan ng Tiro, pag di-describe yun ng Babylon, pero ito may kinalaman kay Satanas eh. Pakinggan ninyo ha. Mahabang talata, pero dito na tayo sa talatang 18. Ito sabi sa atin. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ng iyong santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanganonood sa iyo. Yan po ang sagot natin, kapatid, na yung bang mga espiritu tulad ni Satanas ay masusunog, wala nga naman laman. Ito yung magiging abo. Pag tinignan po ninyo ang context niyan, ayun po, taas po kayo sa 14, 15, 16. Si Satanas po ang inilalarawan po dyan. Kaya dagdag ko lamang po, kapatid na Lino, wag nyo na hong problemahin kung paano sila gagawing abo ng ating Panginoon. Huwag nyo nang hanapin yung scientific explanation. Basta sinabi ng Panginoon, magiging abo ka. Sabi rin kasi ng Panginoon, di naman kumukontra yung sa binasa natin kanina eh. Doon sa Mateo, di ba? Sa Mateo 25 ba yun? Yung binasa natin? Talatang 41? Na yung apo, talagang inihanda yun para sa dyablo at ng mga anghel. Marami lang taong gustong sumama sa kanila eh. Kaya gano'n. Pero, yung mga anghel na ito, yung dyablo, huwag mo na problemahin yun. Huwag na natin, ang Diyos po, ang siyang magagawa ng paraan para sila maging abo. Ang mahalaga, nakita natin sa Biblia, espiritu man sila, hindi man natin kauri, magiging abo rin sila. Po, maraming salamat. Thank you po. Jetlet Apunay. Tanong ko lang po, paano po pagbalik sa bagong lupa after 1,000 years sa langit? Pwede na ba mag-asawa uli? Parang yung tanong din kanina. Hindi na po mag-aasawa. Pero kung mag-asawa po kayo dito sa lupa, posibilidad.
family rin po kayo. Kaya lang, aalisin na marahil din yung mga isipang magkakaanak pa ba? Sisiping pa ba? Wala na po nun. Opo. Kaya tayo, tawag dyan ay family of God. Magiging isa na tayong malaking pamilya. Ayan. Yun lang po muna ang maikling sagot po natin. Brother Lins, maganda nga po Yem Ortega. Brother Lins, paano yung asawa ko dito? Hindi na ba kami mag-asawa pagdating sa langit? Kung sakaling makapunta kaming pareho sa langit. Basta kayo, magkapamilya pa rin kayo. Ganun lang muna ang sagot po natin. Wala nga namang isipan doon na yung ang pag-aanak. Ngayon, kung dalagat binata, doon kayo mag-aasawa sa langit. Hindi na rin uubra. Dito na kayo mag-asawa sa lupa. Ngayon, pagdating sa langit, magkasama pa rin kayo. Nakaling maliligtas. Ganun lang po. Ayan. Dennis Saranillo. Pakipaliwanag mga kapatid ang Matthew 10:28. Pumapatay ng katawan, ngunit di nakapapatay ng kaluluwa. Tuloy nga natin yung talata niya sa 29. Maganda ito kasi alam nyo, hindi daw nakapapatay ng kaluluwa. Pero tuloy natin talatang 29. Kapatid. Sige. Tama ba yun? 28? Ano ba nasa 29? Kasi katakutan daw. Huwag daw katakutan pumapatay ng katawan Pero may... sige, tuloy natin muna. Ano bang nasa 29? Okay. Iba na ang istorya nito. Kasi may talata, kapatid na Persky. Na, yan, ito, okay. Huwag kayong mga takot sa may karugtong lang pala. Ang kakatakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ay, mapupuksa ang kaluluwa. Mamamatay ang kaluluwa. Yari na naman. Nakita nyo, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sabi po sa inyo ng ating kapatid na Camacho, kayo, sasama kayo dyan sa impyerno, may umalis na po kayo. Hindi ba? At tinan nyo, ang katakutan daw, kung pumapatay ng kaluluwa, ay namamatay pala kaluluwa. O kaya mali doktrina yung hindi namamatay kaluluwa. Kapatid na Persky, kapatid na Nuwal yun dapat nyo, sino yan? Si Kristo lang, may karapatang pumatay yan Si Kristo dapat katakutan. Kaya ganun po mga kaibigan, mga kapatid. Ganun to sagot po natin. Ayan. Tanong ko lang, totoo ba ang Roman Catholic doctrines na purgatory at limbo? May pag-asa pa ba ang tao na makakaalis sa impyerno, pahintulutan na makapasok sa langit ng Diyos, o forever na ang parusa ng impyerno? Pwede pa. May pag-asa pa. Bigyan mo lang ng pera. Hindi lehensya. Balik ko na kay kapatid din na Camacho. Kasi nabanggit mo yung indilihensya di sa'yo ko nabigay. Tingnan ninyo ha. Sige na. Kasi maganda yung tanong niya, may pag-asa pa ba? Sa kanila. Yung pag-asa na yon na sinasabi nila, hindi ho tunay na pag-asa. Kasi pag talaga namatay ng isang tao, ang kasunod nun, paghuhukom na. Wala nang pupuntahan pang limbo, wala nang pupuntahan pang purgatorio. Kaya nga yung doktrina ng Catholic na limbo dati sa mga sanggol at sa mga may sapat na nagulang, binago nila Ginawa nilang sa mga sanggol na lang Yun mo, doktrina pabago-bago. Tapos sabi yung purgatorio, based sa tradition, binasa natin kanina. Kaya galit na galit si Rizal ano sabi ni Rizal? Eto no limitang here. Dahong. Touch me not. 52. Eto. Subalit ipagpatuloy nating alamin. Iniliwat na to sa wikang Tagalog Subalit ipagpatuloy nating alamin kung paano napalipat sa Katolisismo ang purgatoryong iyan na hindi natutunghayan sa Biblia ni sa mga banal na ebanghelyo. Si Moises man at si Jesucristo ay di bumanggit bahagyaman sa bagay na ito. Ang mga Kristiyano ng mga unang siglo ay hindi naniniwala sa purgatoryo. Yung purgatoryo ng Catholic ang tinutukoy ni Rizal. Sila'y nangamatay na taglay ang masayang pag-asa na madaling makaharap o makakaharap ang Diyos. Kita po ninyo. Kaya pala. Kaya pinatay si Rizal. Kaya mga kaibigan, wala talaga yan
kahit anong pilit natin. Buti pa nga si Rizal, hindi Adventist yan. Oo. Pero nag-aral ng Biblia. Tama. At tapat sa kanyang sarili. Catholic yan si Rizal. Tama. Oo. Eto namang ibang tao, ginawa namang Diyos ninyo si Rizal. Pambira, nagsuri lang ng Biblia, ginawa na ninyong Diyos. Oh, tapos meron pang nagpapatutuo sa akin dyan eh. Si Rizal daw nakatago lang sa isang Buhay pa, buhay pa. Buhay pa hanggang ngayon. Kalahain mo. Oh. Pambira ito mga na ito. Oh. So mga kaibigan, mga kapatid hindi ko mo ginamit ko si Rizal. Dapat yun ang kilalaning Diyos si Rizal Oh. Si Rizal po mga kapatid ay isang taong nag-aral ng banal na kasulatan. Hindi lang niya naabot yung lubos na katotohanan, inabutan na siya ng kamatayan. Pero isa sa mga katotohanan nakita niya, hindi totoo ang purgatoryong pinaniniwalaan ng Roman Catholic Church. Okay, thank you. Naalala ko tuloy yan si Miguel Insyong, kapatid na sa Genius Family. Si Dr. Jose Rizal, Diyos Espiritu. Oo nga. Kaya Miguel Insyong, kung kayo po'y buhay pa, magandang hapon po sa inyo. Kasi napapakinggan ko po kayo sa panahon ng Genius Family. Ayan, si Miguel Insyong. Yan. Okay, maraming salamat sa magandang sagot, kapatid na Pernsky. Brother Patrick Gonzales, magandang hapon. Ano po ba ang biblical interpretations ng Luke 23:42 hanggang 43 at 2 Corinthians 12:4? Ito po ba ay isa lamang lugar? At yung magnanakaw po ba naligtas ay kasama na ni Kristo sa paraiso ngayon? Yes, kaya habang tinitingnan po ni kapatid na Nuwal at kapatid na Pernsky, alam nyo, yung lalaking nasa tabi ng ating Panginoon, yun po'y pangako. Pangako ng ating Panginoon na kakasamahin niya pagdating niya sa kaharian. Ibig pong sabihin, pagbalik ng ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon, makakasama niya po ito. Yan. Pero sa panahon ngayon, wala pa ho ito. Hindi pa ho niya kasama. Ngayon, yan pong sa ikalawang Korinto Kapitulo 2, siguro yun yung kasaysayang nakita ni Apostol Pablo, yung itsura, nasa paraiso. Ayan. Isang pangitain ni Apostol Pablo yan. At tingnan natin ang Korinto 2 hanggang 4. Sige. Yan. Magkaiba po yan, yung eksenang yan. Doon sa magandang tanong ni kapatid na Patrick. Yung isang kriminal o isang pusakal na nakasama sa krus ng Calvary, wala pa po sa langit. Pero pag pinakinggan po ninyo ang dalawang panig banggitin ko na po, dahil ito'y napapanood naman ninyo, magkasalungat si Kaeli at si Willie Santiago dyan. Isa nagsasabing naroon na sa langit, yung isa nagsasabing wala pa sa langit. Ayan. Siguro mapapanood nyo kung may i-replay po nila. Pero dito sa atin po, wala pa po sa langit yung nagsabing, Panginoon, alalahanin mo ako sa paraiso pagdating mo. Ayan. Okay? Tingnan natin kapatid na doon sa 2 Corinthians 12:4. Sige. Ayan, nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay iwan ko, o maging sa labas ng katawan ay iwan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Tuloy natin. At nakilala ko ang taong yan. Maging sa katawan o sa labas ng katawan ay iwan ko. Diyos ang nakakaalam. Talatang 4. Na kung paanong siya inagaw sa paraiso at makarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Pangitain ni Apostol Pablo ito. Yan sa karanasan niya. Pero magkaiba po ang eksena niyan doon sa Lucas 23, kapatid na Patrick. Yan. Brother Pernsky, baka meron ka may dugtong yan. Doon na lang ako sa Lucas 23, 43. Okay. Kasi maraming rito eh. Doon sa quit. Oo, maraming... sige po, lapag natin yung... Ngayon din. Yan. At sinabi ko sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Maraming mga burn again, ginagamit yung talatang ito para sabihin, pag namatay ang isang tao at tinanggap mo si Kristo, automatic sa langit ang diretsyo mo.
Ayan. Pero ang totoo mga kapatid, itong talatang ito, hindi ito nagsasabi ng ganon. Ito ay isang pangako na ibinigay ng ating Panginoong Hesus doon sa isang nagsising makasalanan na nasa krus. Nang sabi niya, ang tamang paglalagay kasi ng bantas nito, dapat nandoon, o wala doon sa araw, Ngayon. Oo, doon sa salitang, dapat ang nakalagay dyan, palapag natin kapatid. Oh. Ngayon. Today, tapos Today, kama. tapos Dapat nasa, yung talata na yun, palapag natin. 23:40. Yan. 48. Dapat ganito yan. At sinabi niya sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Yan. Kailan niya sinasabi? Doon mo ilagay Noong quit. panahong kausap niya. Ano sinasabi niya nung panahong kausap niya? Kakasamahin kita sa paraiso. Parang ganito, doon sa kanyang kausap. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Kailan niya sinasabi? Nakakasamahin niya sa paraiso nung panahong kinakausap niya. Yun po ang context talaga niyan. Yan po ang ibig sabihin niyan. Yan. Dapat ganyan. Anong salin yan? Dating Biblia. Yan. Ganyan dapat. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Yan. Hindi yung bantas. Hindi yung sinasabi ko sa iyo. Oo. Ngayon. Kasi mag-iiba meaning. Magiging mga takbo ng... Oo. Pag yung bantas nasa iyo, lalabas yan. Pag namatay, diretso na langit. Ang problema nang namatay si Jesus, ang tagal pa niya sa lupa. Tama. Di pa paano nauna sa kanya sa langit? 40 days pa siya. Nauna pa. Di ba? Sinungaling si Jesus. Oo, kaya magko-conflict. Sabi niya ngayong kakasamahin Tapos yung pala Hindi may pa pala. 40 days pa. Di ba? May conflict. Tama, analysis. Dapat kaya ito tama ito. Sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Yan. Kasasamahin kita sa paraiso. Kailan mangyayari kakasamahin siya sa paraiso? Pag bumalik siya sa ikalawa. Yan. Ayan. So, yun po yan. Okay, tama, mga kaibigan. Mabuti na lang ay nasudsud mo yun, yung salitang ngayon. Yan. Jim Chavez. Thank you, kapatid na Patrick. Tanong ko lang, sino ang tunay na mga Kristiyano at hindi sulpot na Kristiyano na tinukoy ni Kristo kay Pedro sa Matthew chapter 16 verse 18? Sige, banata mo, Noel. Sa'yo ko nabigay yan. Wala na kayong dalawa rin. Nagsawa na ako sa sagot dyan. Bugbog na yung kausap ko. Okay. So, sino nga ba, yung mga tunay na Kristiyano na kausap ng Bago mo sagutin yan, may mababasa ba yan? Diretso na. Sige, na kausap ng ating Panginoon sa Matthew 16:18. So, magbibigay na lamang po ako, ng karakteristik ng tunay na Kristiyano. Of course, syempre, yung ating Panginoon na founder ng church, na nag-rebuild ng iglesia doon sa Matthew chapter 16 verse 18 is syempre kung ano yung Panginoon na Sabbath keeper, na sumusunod sa dietary law, na nangingili ng Sabat, na nag-iingat sa mga eksistidong batas. Syempre ganon din yung kanyang mga alagad. Syempre kung ang ating Panginoon ay Sabbath keeper, dapat yung kanyang mga tunay na alagad din ay Sabbath keeper. Correct. At kung ang ating Panginoon ay hindi kumakain ng mga dumal o karumal-dumal tulad ng baboy, syempre dapat yung kanyang tunay na mga alagad din ay hindi rin kumakain ng baboy. At isa rin yon sa mga karakteristik ng tunay na alagad ng ating Panginoon. So, sa panahon natin ngayon, sino ba yung tunay na mayroong ganitong karakteristik? Mga kapatid, wala pong iba na may tunay na karakteristik ng tunay na iglesia ng ating Panginoon. No other than Seventh-day Adventist Church. Correct. Wala pong iba mga kapatid. Kaya kung tatanungin po ninyo kung sino ang tunay na Kristiyano sa ating kahuli-hulihang panahong ito na magdadala ng pabalita ng ating Panginoon ay walang iba po kundi ang Seventh-day Adventist. Yun, nadali mo. Parang pakiramdam ko, humuhusay si Brother Noel Uy, meron bang rebuild dyan? Baka may karo sa atin, rebuild Oo. Sige po, mga kaibigan, mga kapatid, medyo mabilis lang po ang oras, Siyasa na po kayo kasi meron pa akong BS niyan. Kung hindi man masasagot po lahat,
pwede naman huya Sabado, pwede rin yan sunod na linggo. At saka, Brother Lino, magpe-prepare din ako gawa ng may debate Yan, tayo opo. mamaya. Kaya mamaya, ito po, si kapatid na Pernsky, meron naman siyang ka-dialogue uli, yung susugo, ayan, nasugo, no? Susugo, ayan. Ano yun? Kapatid ni Senyor Aguila. Joke na, Senyor Aguila. Sige po, ayan. Kung lilimitahan po natin yung mga tanong ninyo, pasensya na po ha. Kasi meron po ka akong BS niyan, o Bible study. Si kapatid na Camacho naman, may preparation para sa dialogue mamaya. O kaya po, kung hindi man maabot yung tanong po ninyo ha, hindi masasagot, pasensya na po. O, sige po, may ilan na lang po ba? 4? Siguro, short na lang ating, very brief na lang ang ating pagsagot. Sige po, thank you po. Sige. Next question. Sige po. Yan. Hinahanap po yung tanong na, hello po, total malapit naman po si Chester. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong mga tanong ha. Hello po again. Total malapit naman po ang sinasabi ng mga RCC na Pasko. Asko lang po, kailan po ba talaga ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Ay ipinanganak po ang ating Panginoong Hesus, panahon po yan ng summer. Sapagkat sa panahon yan, may nag-aalaga po ng tupa. Pagka panahon po ng taglamig, wala pong makatatagal na tao dyan. O kaya po, sinasabi natin yan ay summer dahil may nagpapastol ng tupa. Ngayon, kailan mo ba talaga ipinanganak? Sa ngayon sa ibang mga kasaysayan, maaari po yan sa 4 o 5 BC. Yan po. Hindi po sa panahon ng December 25. Kasi sa December 25, napakaraming mga may birthday dyan. Pero hindi po si Kristo nakabilang dyan. Diyan lang po na ang ating sagot, kapatid na Chester. Yan. Next question. Okay. Tanong ko lang, bakit iniligay ng mga New Testament Bible compilers ang Tanakh, Old Testament Bible ng mga Judaism? Hindi naman nila pinaniniwalaan ng Tanakh, Old Testament Bible. Ang tanggap ba ng Judaism na ihalo ninyo ang Tanakh, Old Testament Bible nila sa New Testament Bible nyo? Salamat, always enjoying interacting the Ask team. More power sa ayon sa kasulatan team. Glory to God. Sister, Brother Rapansky. Sagutin ko na. Yun pong Tanakh, hindi po pag-aari ng Judaism, mga kapatid. Yan po ay pag-aari ng bayan ng Diyos, ng Seventh-day Adventist. Kaya huwag din kayo maniniwala na yung Biblia gawa ng Catholic, mali po yun. Yan po ay pag-aari ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa mga Seventh-day Adventist sa Lumang Tipan. At ang isa sa tagasulat niya, membro ng Seventh-day Adventist, si Moises. Yan po ang sumulat ng ng Torah. Yun pong Torah, isa po sa bahagi ng Tanakh. Kasi yung Tanakh, kabuuhan po yan ng compilation ng Old Testament. Tandaan ninyo yung Tanakh, kabuuhang compilation ng Old Testament. Hindi po yan isinama sa New Testament. Kaya makikita nga ninyo yung compilation ng 66 books, may Old Testament, yung Old Testament, yun yung Tanakh. Iba rin ang New Testament na binubuo ng 27 books. Yan. Sila po ay pinaglakip. May old at mayroong new. Hindi yung old isiniksik na lang sa New Testament. Hindi po. Talaga pong magkahiwalay po yan. Palatandaan na yung New Testament ay mga sulat naman na ginamit ng ating Panginoon sa panahon nang siya ay nagkatawang tao na. Yan. Kaya yung pong Tanakh po na yan, pag-aari po yan ng iglesia, ng tunay na iglesia ng ating pong Panginoon na nagpasimula pa doon sa ilang at nagpatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya kung merong tamang uunawa ng Tanakh at ng New Testament, wala pong iba yan, kundi ang bayan pa rin ng Diyos na ang katangi ay nangingili ng Sabat at naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Amen. Thank you, kapatid na Persky, sa mga
nagtatanong, marami din pong salamat. Brother Patrick Gonzales, ano po ba ang sagot sa argumento na di daw sapat sa SDA ang pagtupad ni Kristo sa kautusan, na wala daw kahit sinong SDA ang makasusunod sa Ten Commandments na perfect gaya ng ginawa ni Kristo? Ay, ganito po, kapatid na Patrick, kapatid na Persky, kapatid na Nuwal. Alam nyo, iba naman yung salitang hindi na dapat sundin sa walang nakakasunod. May nakakasunod, may panahong hindi nakakasunod. Iba kasi yung hindi dapat sundin eh. Halimbawa, may nakasunod. Yung salitang sa Lucas 1, 6 at 7. Narito rin, si Abraham, tinupad, 26:5 ng Genesis. Ngayon, narito yung mga banal na mga kapatid, nagsisipagtiyaga. Ngayon, kung ibabalik natin yung tanong na yan sa kanila, kapatid na Persky, kapatid na Patrick, kapatid na Nuwal, kahit hindi sundin nila yung Ten Commandments, kahit sa ibang mga utos nila, hindi rin naman sila nakakasunod eh. Wala na nga Ten Commandments, kulang. Alam mo, wala na sa kanila Ten Commandments, may utos silang iba. Hindi rin nakakasunod. Hindi rin naman sila nakakasunod. Sa atin, may panahong nakasusunod, may panahong nakalalabag. Iba yung hindi na dapat sundin. Iba po yun. Ipo ang maikli kong sagot, kapatid na Patrick. Opo, kaya nga, sabi nga ni Kaeli, kung nagbigay ng batas ang gobyerno tapos hindi naman kaya sundin, maluloko lang government magbibigay ng batas tapos hindi naman kaya sundin. Ganun po. Brother Lino, para sa'yo yan. Kasi nakalagay na agad eh. Brad Lynch, nabanggit niyo po 40 days. Tanong ko po, ang namatay na ba na tao may 40 days bang ise-celebrate after ng libing? Ay, wala na po. Siyensya na po. Hindi na po dapat i-celebrate. Isaiah chapter 38, verse 19 at 20. Hindi na po siya ipagdidiwang. Wala na po eh. Kayo na lang po kakain din yan eh. Hindi rin makakain ng patayan. Isa pa mga kapatid, talagang pagka ang tao namatay na, wala na talaga. Wala na. Wala na. Meron mo, namatay na pag celebrate. Opo, di ba? Maliban na lang, balansin natin. Halimbawa, magbe-birthday yung kanilang mahal sa buhay na yumaon. Siguro gathering na lang. Hindi para doon sa patay. Family reunion. Kung gagawin na reunion, magkita-kita, walang kaso. Kaya binabalanse lang natin. Pero sabihin, ay, pagganda natin si nanay, dali natin sa sementeryo. Sino kakain yan? Hindi ba? Yun lang ang naan natin. Ilalagay natin sa isipan nila. Kung reunion, magkita-kita, minsan magsama-sama, okay lang po yun. Maghahanda kayo, hindi para sa patay, kundi sa inyong sama-sama. Tama yun. Okay po, thank you po. Ano po ba ang biblical interpretation at tamang paggamit ng salitang katairo, akatarton, at kainon? Gaya po sa Roma 14:14, maraming confused sa maling unawa sa mga ito na nang liligaw ng tao. Abay, naririnig natin madalas yan. Roma, akatarton, kapatid na Persky. Yung katarizon, tumutukoy sa paglilinis, akatarton, sa karumal-dumal. Yung koinon, yun yung mga malinis na hayop na kinatay, na napadaiti sa maruming karne. Kaya, para sa mga Hudyo nung araw, yung malinis na yun na napadaiti sa marumi, tinatawag na yung marumi na rin, Brother Lino. Yan, koinon na rin ang tawag doon. Pero lumabas lang naman yung pagsasama-sama ng akatarton, tsaka koinon, pati yung katarizo. Yan lang naman rin nasa aklat ng Mark chapter 7 at tsaka Acts 10. Na walang kinalaman sa pagpapahintulot sa pagkain ng karumal-dumal na hayop. Sapagkat yung nasa Mark 7, ginamit din yung katarizo, pantata, bromata. Diba? Bromata, malinis. Ang nilinis din doon, yung broma. Yung malinis sa pagkain na sa konteksto ng aklat ni Marcos na hawakan ng maruming kamay. Kaya siya dapat linisin. Kasi sa konsepto nila, kapag yan ay malinis, nahawakan nga, una padait sa marumi, marumi na yon. Kaya ginamitan siya ng katarizo. Alin pa rin yun. Yung malinis pa rin na malinis sa pagkain pa rin. Dapat ang ginamit, katarizo, pantata, akatarta. Dapat ganon.
ang nililinis, karumal-dumal. Papasasana sila. Katarison. Katarton. Oo. Broma tayo. Oo, broma yun eh. O ngayon, pagdating naman doon sa Acts, tumutukoy naman yun sa mga tao, hindi naman sa, di ba nung nakaraang pag-aaral natin, sa talatang 28, talatang 34 ng aklat ng Acts 10, Yeah. tumutukoy siya sa tao. Walang pagtuturo ang Biblia na dapat ng makarumal-dumal, isubo na sa bibig at nguyain Yeah. at lunukin. Walang tinuturong ganun. Sunog po kayo niyan. Mamaya tignan ninyo. Yan ang topic namin. Ayan, okay. Last na to. Ayan, Last maraming one. salamat po. Ano po ba ang biblical interpretation at tamang paggamit ng mga salitang Torah, Intole, at Nomos, gaya po na Ecclesiastes 12:13, John 14:15, 1 John 5:3, na pilit ginigiba ng mga dispaling-hated. Wow! Natututo na si Brother Patrick ng dispaling-hated. Nabubuhay sa alaala natin si kapatid na Jenix de la Raga. No? Okay. Tama naman. Nomos, Torah. Sa Greek, sa Hebrew. Intole. Commandments. Yan, utos. Jan 14:15, yung paborito mo. Oo nga. If you love me, keep my commandments. Intole ang ginamit yan. Yung Torah, Nomos sa Greek. Dun sa Matthew 5:17 hanggang 19. Torah ang kinamit doon. Nomos. Ayan. Ay nga, ano pagkakaiba niyan? Depende sa context. Tama. Depende sa context. Depende sa context yan. Pag sinabing, if you love me, keep my commandments. It's 10 commandments yan. Katulad yan, nakakapital letter yung Torah. Di tumutukoy yan sa book. Ayan, aklat. Aklat. Kapag nasa small letter yan, instruction o sa mga iba pang mga utos. Okay? Actually, yung Torah na book, instruction din talaga yan eh. Pero pagka yung small letter mo, mga katuruan, sabihin. Yung Intole, tumutukoy sa mga specific na mga batas. Halimbawa, 10 Commandments. Batas ng hari, Intole rin ang ginagamit doon. Batas ni gobernador, Intole rin yun. Pag sinabi mo namang Nomos, mas malawak na kautusan to, Brother Lino. Tama. Yan, divine law. Yan, malawak yun. Sa divine law, marami na dyan. Andyan na yung Intole, andyan na rin yung iba't ibang uri ng Intole. Ano yung iba't ibang uri ng Intole? Kautusan tungkol sa kalusugan, 10 Commandments, at marami pang iba, Brother Lino. Basta pagkaiba lang Intole, mga specific na batas, ang Nomos, mas malawak na set of Thank law. you kapatid Persky. Kasi dito, sa 5:17-19 ng Matthew, parang iniiwas nila na hindi kasama sa 10 Commandments yung Nomos eh. Dahil doon sa 5:17. Pero kung context ang usapan, pag binaba mo sa 20, 21, 22, kasama 10 Commandments eh. Kasama. Kaya tama yung sabing lawak ng Torah eh. Lawak ng Nomos eh. Ayan, no? Naku po, maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Kaya pasensya na po ha, kung may mga tanong po kayong nabitin. Pero tandaan po ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos talaga'y mapagmahal. Amen. Kung maaari po, ayaw niya ng lahat ay mapapahamak. Kasi kung hindi tayo aalis sa kasalanan, talagang mabubulit to tayo sa apoy ng impyerno. Nakalaan po talaga yan. Siya din ang maglilinis ng sanlibutan at ilalapag po ang bagong langit, bagong lupa, at ang capital ay ilalabas ang New Jerusalem. Sana po, dalangin natin, walang maiiwan, walang mawawaglit. Lahat po tayo ay sama-sama. Huling pangungusap, kapatid na Noel, kapatid na Persky. Sige, ako yung magpipray at Brother Noel, baka may huli kang... Bago tayo mag-pray. Sige, tama. Bago na closing prayer, bago batiin natin tong mga natin. Closing prayer muna. Oo. Sige, tayo po ay sama-samang manalangin, mga kapatid. Isa pong malaking karangalan, Amang Banal, na kami po ay muling makapagpasalamat sa inyo. Sa inyo pong patnubay na ginawad, sa inyong mapagpalang kamay na patuloy niyong iniaabot sa pamamagitan ng programang ito. Hangad po namin, Ama, mga katotohanan ng mga napag-aralan namin ay tumimo ng malalim sa puso ng mga tagapakinig at taga-subaybay. Sa mga kapatiran, lalong magamit ito bilang pagpapatibay at pagpapalago ng kanilang pananampalataya. Sa mga kaibigang wala pa sa pananampalataya, ganun din sa aming mga kamag-anakan na wala pa sa pananampalatayang ito, patuloy nyo silang hipuin, Amang Banal. Kung sila man nakakapakinig, buksan ang kanilang isipan, ang kanilang puso, at kayo po ay lubusan nilang tanggapin
at umanib sa inyong iglesia na inyo pong pinangangasiwaan. Dalangin din po namin, Ama, ang aming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Ganon din ang mga taga-subaybay, kung sila man ay nasa ganon din kalagayan, tulungan niyo po sila, Amang Banal, mula sa kanilang pinansyal na pangangailangan, sa kanilang espiritual, at patuloy silang pagalingin, hipuin ang inyong kanang kamay upang lubos pa nila kayong makilala. Ganon din po ang mga mag-aaral, mga nagtatrabaho, ay patuloy niyong iingatan, bibigyan ng mga talino, at makamit din ng bawat isa ang kanila pong mga pangarap sa buhay, alinsunod sa inyong banal na kalooban. Muli po, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili, mula sa himpilang ito hanggang sa mapapaabutan pa nito, na ang inyo pong pag-ibig, Ama, at ang patuloy na biyaya ng aming Panginoon Kristo, gayon din ang pakikipisan at patnubay ng banal na Espiritu, ay sama-sama naming maranasan hanggang sa pagbabalik ng inyong anak sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yun, thank you po. Pati tayo, no? Doon sa maabot ng aking cellphone. Sa pamilya po ng Ortega family, maraming salamat sa inyong mga tanong. Kapatid na Eddie Aguilar, ayan. Ganun din si I love you. Sino ba itong I love you? I love you too. Yan. Oo nga. Ayan. Ganun din si Gings B. Arcoba. God bless po from Kuwait. Thank you po sa inyong panonood. Sa mga nagtatanong, kapatid na Patrick, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ganun din po to kay Chester. Yan, thank you po kay Doralyn. Sa miyembro ng Cell Care, maraming salamat po. Ayan, thank you po. Ganun din dyan sa Bahay Pangarap. Parating po kami dyan, Sister Rioli, Sister Yem, pakihanda na po sila na po. Maraming salamat. Ayan, kay Nueva Nok. Kay Konsehal Garrido, maraming salamat dito sa St. Peter. Ganun din sa kanyang may bahay. Ayan. Quenly Pabricala, thank you po. Ayan. Kay Normie Ferrer Electona, God bless po sa inyong panonood. Kay Princess Jewel Cedinho, thank you po. Kay Priya Sunyiga from Poland, thank you po sa inyong panonood. Maraming salamat po. Sa bumubuo ng Dasmariñas G, sa ating mga cameraman, thank you po sa inyong panonood. Ikaw na po ang bumati, kapatid na Nuwal. Binabati din natin syempre yung tatay ko na papunta na dito. Ayan si Brother Remir Nuwal. At binabati natin yung ating mga kapatid na nasa comment section, si Sister Ana Patalinghog. Yeah. Ayan, magandang hapon po. At kay Sister Jess Garrido. Yeah. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At kay Quenly Fadriquela, magandang hapon po. At binabati rin natin syempre yung akin pong kaibigan, si Love J. Montalban. Ayan, magandang hapon sa'yo. At binabati rin natin yung akin pong mga kapatiran dyan sa lugar ng Mabuhay City. Sige po, kapatid na Camacho. Shout out sa aking mahal na napakagandang may bahay at napakasarap magluto, si Master Guide Jelen de los Reyes Das Camacho. At kay Alexis, paparating na si Papa. Shout out. Brother Lino? Teka, meron yatang dyan sa YouTube, Brother Patrick. Pakiano nga natin. Request? Ano ba? Pakilagay nga. Ano sabi niyan? Brother Patrick Consal Kaplins, ako po ba ay forever mo iibigin ng higit kaysa kay Jando? Or tempo lang. Ano pa? Ayos Ang ganda na, nakakakilig naman niya, kapatid na Patrick. Kala ko kung ano yung pinababasa mo. Oo naman. Kung may forever, sa Biblia, abay, forever din yan. Hanggat tayo buhay, kapatid na Patrick. Talaga naman, no? Napaka-sweet naman. I love you, mua. Ganun dapat. Thank you, kapatid na Patrick. Teka, baka mag-jailing din itong dalawa kong kasama rito. Dapat isama mo na. Thank you po sa lahat ng mga viewers. Maraming salamat po. At ingat po sa loob ng Sanlinggo. Sa susunod, muli pong pagkikita. Patuloy po ang presensya ng Diyos ay sumaatin pong lahat. Miss pa. Yan. Thank you po. God bless.
Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila